Sa aklat ng mga Hebreo, saka tayo dadako sa ikapito, ang pagkasaserdote ni Melkisedek, at pagkatapos ay dadako tayo mula sa pagkasaserdote ni Melkisedek patungo sa mga dakilang araw ng pagtutubos at pagbubukod, paghihiwalay ng mga pagtutubos. Pagkatapos ay doon sa dakilang kabanata ng pananampalataya, sa ika-11 kabanata at sa ika-12 kabanata, isinasantabi ang bawat pasan, at sa ika-13 kabanata, ang tahanang walang hanggan na hindi itinayo ng mga kamay ng tao, kundi ng Diyos lamang na gumawa ng dakilang tahanang ito. Kamangha-mangha talaga. Nagagalak akong makita riyan ng ating kapatid na babae na kapapasok lang ngayon sa gawain. Hayan nga siya at ang kanyang asawa. Kahapon, naroon kami sa daan, patungo sa isang lugar. Ang nakala ko'y kabisado ko na ang lahat ng pasikot-sikot dahil naging tanod ako rito sa Indiana at ronda pa ng ilang taon. Kabisado ko ang bawat sulok, pero muntik na akong maligaw kahapon nung papunta ako sa kanila. Doon sa ibabaw ng mga burol sa isang bagong kalsada. At may kanser sa baga iyong babae at di mapasusubali ang Panginoon nga ang nagpagaling sa babaeng yun. Sama-sama naming pinuntahan. Bigla na lang itong dumating. Nakasakay kami noon. Si kapatid na Robertson, narito siya marahil ngayon. Ayan nga ang may bahay niya. At si kapatid na Wood na narito rin. At nakasakay nga kami noon sa isang lumang truck. Ako at si kapatid na Robertson at si kapatid na Wood. At dala namin yung truck paakyat doon sa ibabaw ng burol. At sa lugar na yon, di mapasusubali ang Panginoon talaga ang nagpakita ng kanser. At pagkatapos tumayo kami roon at pinanood naming nilisan noon yung babae. Kitang-kita ng mga mata namin. Nakatayo kami at pinanood na nilisan noon yung babae. At tumawag yung babae sa may bahay ni kapatid na Wood. At ang sabi sa akin, sumusuka raw yung babae ng kung anong napakaitim na bagay. At narito nga siya ngayong umaga, nakaupo riyan sa likuran ng simbahan. Siya at ang minamahal niyang asawa, galak na galak sa Panginoon. Hindi ba't kahanga-hanga siyan talaga? At hindi ko alam, dito kasi, kadalasan sa kaalaman ng mga narito ngayon, napakadalang na mangyari rito ang mga pangitain. Ito ang tahanan ko, at ang tinutukoy ko ay ang iglesia. Nung linggo, nung nakaraan, ating ilan ang narito noon at nakakita doon sa lalaking nakasilyang degulong, bulag, pilay, hindi na kayang ibalanse ang katawan. At wala na yung pinakaugat doon sa utak at sinukuha na siya ng mga taga-Mayos. At pinapunta nga siya rito ng isa kong kaibigang doktor na isang Katoliko. At bago pa man ako makaparito sa gawain, nagbigay na ang Panginoon ng isang pangitain patungkol sa naturang lalaki. Alam niyong lahat yan. At hayan nga't pinagaling ang lalaki sa pamamagitan ng ganito ang sabi ng Panginoon. Kita nyo? At pagkatapos ay tumayo, lumakad palabas, tulak-tulak ang kanyang silyang degulong, nakakakita na parang kayo o parang ako, at lumabas ng gusali, tulak-tulak ang kanyang silyang yun ng normal na. At yung pinakaugat, para makapanatili ng balanse, alam nyo, hindi kayo makatatayo ng wala yun. Kita nyo? Talagang hindi nyo magagawa. At sa loob ng maraming taon ay ganun siya. At kahapon, pagdating ko roon, napanaginipan na pala ng babae na nakita raw niya akong dumating ng 2:00 daw. At sinabi ko sa kanyang, may cancer siya. Pagkatapos, ganito ang sabi ng Panginoon. Gumaling siya. At nung magising siya, abay eksaktong 2:00 punto na noon. At bumaba ang Espiritu ng Panginoon. At noon din ang napanaginipan niyang yun ay ibinigay ng Panginoon ang katuparan. At gumaling siya sa mga oras ding yun agad-agad. Doon mismo habang nakatingin kami. Kamangha-mangha talaga. Hindi ko maisip yung pangalan niya. Ano nga yun? Ano pong pangalan niyo, kapatid? Walton. Kapatid na babaeng Walton na nakaupo ngayon sa likuran. Maaari po ba kayong tumayo, kapatid na babaeng Walton? Gusto kong kumustahin ang pakiramdam niyo. Amen. Mabuti naman kung gayon. Maayos at napakainam. Napakabuti nga niyong talaga upang pagpalain tayo sa gayong paraan. Kaya naman umaasa tayo sa lubhang masaganang dakilang pagpapalang kaloob ng Diyos. Itinago nga ito ng doktor sa kanya. Sinabi nito sa kanya na sa isang bahagi na lamang siya nakakahinga. Kung ano yun, kumalat na yung kanser at hinarangan na nito ang paghinga sa bahaging yun ng baga. Kita nyo? Hindi nyo makikita ang kanser sa pamamagitan ng x-ray dahil isang selula ang kanser. Ganun nga. At isa itong buhay at inyong susubukang silipin ng kanser gamit ang isang x-ray, hindi nyo yun makikita. Subalit, ayan, at ang Panginoon ay talagang nakatayo kami noon at pinanood yun. Kitang-kita ng mga mata namin. Pinanood namin yung gumalaw at kitang-kita yung lumisan ng mga mata namin. Kaya lubos tayong nagagalak para riyan. At ngayon,
Idalangin niyo kami sa linggong ito habang wala kami at itutuloy marahil ni kapatid na Neville yung bahagi kung saan ako huminto sa darating na panggabing gawain sa Miyerkules. Huwag niyo po itong palalampasin. Ito pong dakilang serye ng aklat ng Apokalipsis. Batid kong maraming panalangin na ang naihandog at batid nga natin na dinirinig ng Diyos ang panalangin. Ngunit tayo sa umagang ito, nais nating maghandog ng isa pang maikling panalangin bago ang pagbasa ng aklat. Ngayon, sa sino mang marunong, kaya niyang basahin ang aklat ng pagganito o buklatin ito ng pagganito. Subalit ang Diyos ang tanging kailangan upang mabuksan ang pagkaunawa dahil siya ang tanging isang makagagawa nito. Kaya atin nang iyuko ang ating mga ulo pansumandali. Ngayon, Ama, sa pangalan ng iyong minamahal na anak, ang Panginoong Yesus, lubos kaming nagpapakumbabang dumudulog ngayon upang ipasailalim ang aming mga sarili bilang mga lingkod mo. Mangusap ka nawa sa amin. Tuliin mo ang mga labing nangungusap at ang mga tengang nakikinig upang ang salita ay may pangusap ng Diyos at may parinig sa pamamagitan ng Espiritu sa mga tao. Ipagkaloob mo po ito, Ama. Kunin nawa niya ang salita ng Diyos at magministeryo sa amin ayon sa pangangailangan namin, sapagkat tinihiling namin ito sa kanyang pangalan at para sa kanyang ikaluluwalhati. Amen. Ngayon, magbabasa tayo ngayong umaga, mag-aaral tayo. Hindi tayo mangangaral. Mag-aaral lang tayo ng aklat na ito ng mga Hebreo. Ilan ang nasisiyahan dito? Galak na galak nga tayo rito. At ngayon, pag-aaralan natin itong mabuti, kasulatan sa kasulatan. Dapat ngang ang buong kabuuan ng Biblia ay magkakalakit-lakit. Walang isa mang salita na mawawaglit sa kinalalagyan nito kung ang Espiritu Santo ang maglalakip-lakip nito. Ngayon, sabi ng tao, sinasalungat ng Biblia ang sarili nito. Gusto kong makita yan. Hiniling ko na ngang makita yan. Magda-25 taon ko na ngang hinihiling yan at wala pa rin nagpapakita nito. Walang pagsasalungatan kasi sa Biblia. Kung mayroon, hindi ito Biblia. Ang dakila at walang hanggan na Jehova ay hindi maaaring salungatin ng kanyang sarili. Kaya walang pagsasalungatan sa Biblia. Mali lang talaga ang pagkakaunawa ng mga tao. Ngayon, bilang kaunting kaalaman, bago tayo tumalakay, ngayon, isinulat ni San Pablo ang aklat ng mga Hebreo para sa mga Hebreo. Sumulat siya ng isa sa mga taga-Epeso para sa mga mamamayan ng Epeso na iglesyang Kristiyano, isa para sa mga taga-Roma sa Roma, at isa para sa mga taga-Galasya, at isa para sa mga Hebreo. Ngayon, napansin nating si Pablo ay isang tagapagturo ng Biblia unang-una sa lahat. Napag-aralan natin yan. Nanaupo siya sa ilalim ng kinikilalang guro, isa sa mga pinakadakila sa kanyang panahon, si Gamaliel. At kabisado niya ang lumang tipan. Alam na alam niya ito. Subalit, naging isang taga-usig ng daan na siyang daan ni Kristo. Dahil sa ilalim siya ng mga guro nagsanay ng lumang tipan. Kaya nga't ang mga guro kadalasan kasi karnal. Naway hindi ako nakapagbitin ng anumang masamang pananalita. Ngunit madalas, kung taglay-taglay ng isang tao ang aral at ang paraan ng mga paaralan, madalas ay gawa-gawa lang ito ng tao. Kita nyo, hindi ito kinasihan dahil nagiging doktrina lang ito ng paaralan. Meron nga tayo nito sa kapanahonan ngayon. Presbyterian, Lutheran, Pentecostal, ang lahat ng mga paaralang ito ay may kanya-kanyang teorya at pinalalabas lang nilang akma ang mga kasulatan dito. At gayon din noon sa lumang tipan. Subalit, si Pablo, nagsanay siyang mabuti at kabisado ang bawat salita roon sa kasulatan. Ngunit nakita niyo naman, ang mga kasulatan, kahit gaano mo pang kakabisado ang mga ito, kung hindi bubuhayin ng Espiritu ang mga ito, tiyak na papatay ang titik. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Kita nyo? Kinakailangan itong mabuhay o buhayin ng Espiritu. Kung hindi bubuhayin ng Espiritu ang salita at gagawin itong realidad sa inyo, ang titik ay magiging intelektual lang. Kaya naman kay rami natin ngayong nagpapakilalang Kristiyano o nag-aangkin ng mga Kristiyano na intelektual ang pagkaunawa kay Kristo. Ayan nga't nalilihis na tayo sa, kailangang may maramdaman siya at kailangang may gawin kang kung ano. At tatalakayin natin yan maya-maya. Kinakailangan daw makasigaw. Dati-rati, kinakailangang sumigaw ng Methodist bago nila makamtan ito. Kinakailangan ng mga Pentecostal na magsalita ng iba't ibang wika bago nila makamtan ito. At ang ilan pang iba, yung mga shaker, dati-rati,
kinakailangan nilang manginig. Ganoon nga, ang dating kinakailangang magsilakad ng parot-parito yung mga kalalakihan sa isang sulok, ang mga kababaihan sa kabila naman, kita nyo? Mga shaker, pagkatapos ay bababa na sa kanila ang Espiritu Santo at papapanginigin sila. Nakamtan nga nila ito. Subalit, mga pagkapanatiko lamang ang lahat ng ito. Walang kahit anong katotohanan dito. Ang Diyos ay tumatahan sa kanyang salita. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Pakikinig sa pamamagitan ng salita. Sa pananampalataya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Hindi sa pamamagitan ng kung ano paman. May panginginig man kayo o nagsasalita man ng iba't ibang wika o ano man yan. Wala ngang anumang kinalaman yan dito. Ganon nga, sinabi ni Jesus, ang dumirinig sa aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya na sa Kanya'y binuhay na ay may buhay na walang hanggan. Hayan nga, hindi na mahalaga kung ano man niyang nagagawa mo. Ngayon, hindi ako laban sa panginginig o pagsasalita ng iba't ibang wika o panginginig. Oo, yang pagsigaw na yan. Ayos lang yan. Mainam yan. Ngunit mga katangian lang yan. Kita nyo? Maaari ko kayong abutan ng isang mansanas mula sa punong kahoy. Pero hindi ibig sabihin hawak nyo na yung puno. Kita nyo? Hindi nyo. Mga katangian lang yan. Ang pagsisinungaling, pagnanakaw, pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagsusugal, pangangalunya, hindi yan ang kasalanan. Mga bunga yan ng di pananampalataya. Kita nyo? Ganyan nga ang inyong nagagawa nyo nga ang mga yan dahil isa kayong makasalanan. Kita nyo? Pero bago niyan, makasalanan muna kayo. Yan ang nagbunsod sa inyong gawin ng mga yan dahil sa hindi kayo nananampalataya. At kung nananampalataya naman kayo, sa makatuwid, hindi nyo gagawin ng mga yan. Meron na nga kasi kayong pag-ibig, kapayapaan, pagpapahinuhod, kabutihan, kagandahang loob, kaamuan, pagtitiis. Yan naman ang bunga ng Espiritu Santo. Kita nyo? Hayan nga't meron tayo nitong mga kung ano-anong kakaibang nararamdaman dahil sa nalihis ang tao palayo sa dating nilalakarang daan ng salita. Ito ngang salita, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Kaya naman itong si Pablo, pinili ng Diyos si Pablo, pinili naman ng tao si Matias. Noong siya, at dinaan nga nila sa palabunutan, ngunit wala siyang nagawang anuman. Ipinakikita niyan kung anong kapangyarihan ang taglay noon ng iglesia na nakapagpapasya sila, nakahihirang ng mga diakono, at nakapagpapadala ng kanilang mga ngaral sa iba't ibang lugar. Yun ay karnal nga lang, kadalasan. Hayaan niyong magpunta ang isang tao kung saan nais ng Diyos siyang pumunta. Gusto ko yung ganyan. Kung sasabihin lang ng mga tao sa isang pagpupulong, bueno, ito ang isang mainam na iglesia. May kapatid tayong nagpatayo ng isang mainam na iglesia at narito ang ating paborito. Tapos ipadadala nila yon dito sa iglesyang ito. Hindi nila nalalamang pinapatay na nila ang mga sarili nila. Kita nyo? Una sa lahat, kung pupunta ang lalaking yun doon, hindi niya mapupunuan ang lugar ng lalaking yun. Kaya naman pinahihina lang nila ang iglesia dahil pinipilit nilang magpakita ng pagkiling sa isang paborito. Ganyan na ang nangyayari kahit noon pa. Gayunpaman, naniniwala ako sa lubos na otoridad ng kapulungang lokal. Oo, hayaan ang bawat iglesia sa kanyang sarili. Hayaang pumili ng pastor nito, ng mga diakono nito, ng ano paman. At pagkatapos, sa ganoon, yung itinalaga roon ay walang opispong mas mataas sa kanya. Sa pagkakataong nais ng Espiritu Santong mangusap ng isang bagay sa iglesyang yun, hindi na nila kailangan pong magtanong sa sinuman patungkol sa kung maaari ba nilang gawin ito o gawin yun. Sa individual na yun, nakikipag-ugnay ang Espiritu Santo. Ipakita niyo sa akin, sa pamamagitan ng Biblia, kung ano ang hihigit pa diyan sa Biblia kaysa sa isang lokal na matanda sa isang lokal na iglesia. Ayan nga. Siya nga po, ang kasarilan ng lokal na iglesia, ang bawat iglesia sa kanyang sarili. Ngayon, ang pagkakapatiran, mainam naman yan. Dapat nga ang lahat ng mga iglesia ay magkaroon ng isang pagkakapatirang tulad niyan. Pagkakapatid lahat. Subalit, may kasarilan ang lokal na iglesia. Pansinin niyo si Pablo, isang dakilat dalubhasang guro, nagsanay ng mainam. Nasa daan siya patungong Damasco isang araw upang dakpin ang mga tao na narito sa bagong daang ito. Ngayon, sincere siya. Hindi ka nga hinahatulan ng Diyos sa iyong sinseridad. Wala na akong nakita pang mas sincero kaysa sa mga pagano. Pinapatay pa nga ng marami sa kanila ang sarili nilang mga anak sa walang kabuluhan.
upang maihandog sa isang Diyos-Diyosan. Hindi nga ang sinseridad. Maaaring uminom ang isang tao ng carbolic acid nang may sinseridad. Iniisip na ang iniinom niya ay ibang bagay. Hindi ka nga ililigtas ng sinseridad. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Sinsero si Pablo noong saksihan niya nang may kapahintulutan pa ang pambabato kay Esteban. Pagkatapos lumipas ang mga taon, gustong-gusto ko nga ang paghingi ni Pablo ng tawad. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat na tawaging alagad o tawaging apostol sapagkat pinag-usik ko ang iglesia hanggang kamatayan nang may sinseridad. At sa kanyang daan, nagkaroon siya ng isang karanasan. Lumitaw ang Espiritu Santo sa isang malaking haliging apoy at binulag siya nito. Hayan nga't natalakay na natin yan. Ang haliging apoy na iyon ay si Kristo. At siya rin yaong haliging apoy na nanguna sa mga anak sa ilang. Si Kristo ay ang Diyos. At ang Diyos ay si Kristo. Nagkatawang tao ang Diyos at nanahan sa katawan ng Panginoong Yesus. Ang Diyos ay na kay Kristo na pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya. Ipinakikita kung ano siya. Dito sa Biblia, sa mga naunang talatang binasa natin, sabi, ginawa niya ang kanyang sarili na mas mababa ng konti kaysa mga anghel. Nag-anyong hindi sa anyo ng mga anghel, kundi nag-anyong laman. Hindi nahulog ang mga anghel, kaya hindi nila kailangan ng pagtutubos. Nahulog ang laman, ang sangkatauhan, at kinakailangan silang matubos. Ayan nga't sa mga lumang kautusan, ang isang lalaki, upang maging isang manunubos, kinakailangan niyang unang-una sa lahat na maging kamag-anak. Yan nga sa dakilang aklat ng Ruth na natalakay na natin dito noon. At hayan nga't ang Diyos na isang Espiritu ay naging kamag-anak natin sa pamamagitan ng pagiging isa sa atin, nang sa gayon ay matubos tayo at pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Kinailangan siyang maging tayo upang tayo naman sa pamamagitan ng biyaya ay maging tulad niya. At nasumpungan nating pinangunahan ng haliging apoy ang mga anak ni Israel. At noong nagkatawang tao ito sa lupa, narinig natin siyang nagsasalita isang araw at ipinahahayag niyang siya yaong haliging apoy. Sabi nila, sinasabi mo bang mas dakila ka kaysa sa aming amang Abraham? Sinabi niya, bago pa man si Abraham ay ako nga. Sino yaong ako nga? Ang haliging apoy sa nagniningas na kahoy, isang di nagmamaliw na bantayog sa bawat magdaang salinlahi. Hindi lang sa salinlahing yun noon, kundi pati sa salinlahing ito ngayon. Ang siya ring haliging apoy. At nagpapasalamat tayo sa umagang ito dahil nasa atin ang litrato nito. Patunay na hindi siya nagbabago. Siya ang walang kamatayan, walang hanggang pinagpala. Ginagawa niya ngayon ang siya ring mga bagay na ginawa niya noon. At lubos nga tayong pinaliligayan nito. Ngunit bago tanggapin ni Pablo ang karanasang yun, nalalaman nga niyang ang anghel ng Panginoon ay ang haliging apoy. Si Kristo ang siya ang anghel ng tipan. Si Kristo, mas mabuti nga ang inisip ni Moises nung mas pinili niya pang danasin ang mga kahirapan kasama ng bayan ni Kristo at ang mapangunahan ni Kristo kaysa sa lahat ng mga kayamanan ng Ehipto. Sumunod siya kay Kristo na nasa anyo ng isang haliging apoy. Pagkatapos ay sinabi ni Kristo, ako ay nagbuhat sa Diyos. Noong narito siya sa lupa, ako ay babalik sa Diyos. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay na maguli, paglulwalhati ng katawang nakaluklok sa kanan ng karangalan upang mamagitan, nakita siya ni Pablo bilang ang haliging apoy muli. Isang liwanag na bumulag sa kanyang mga mata. Halos binulag siya. Nakita rin siya ni Pedro na pumasok sa bilangguan bilang isang liwanag at binuksan ang mga pintuan sa harap niya sa kanyang paglabas. Nalaman nga natin na siya ang Alpha at Omega, ang una at ang huli. At heto siya, kasama natin ngayon, na ginagawa ang siya ring mismong mga bagay na ginawa niya noon. Ipinapakita muli ang kanyang sarili sa atin, nagpapakita sa daigdig ng siyensya.
Sa dakilang oras na ito ng kadiliman at kaguluhan sa ibabaw ng lupa, dapat tayo ang pinakamasasayang tao sa buong mundo na puno ng kagalakan na may pagkaunawa. Sa tuwi-tuwi na, ang mga tao ay pinapaniwala sa mga doktrina at sa lahat na ng kung ano-anong mga ismo at mga bagay sa sanlibutan. At gayunpaman, sa panahon ngayon, ang tunay na buhay na Diyos sa kanyang salita at sa pamamagitan ng kanyang mga di maitatagong katibayan ay ipinakikita na narito nga siya kasama natin na gumagawa, kumikilos, nabubuhay, ikinikilos ang mismong ikinikilos niya noon pa man. Napakapalad nga nating mga tao na nakatamasa nito. Dapat tayong sinabi ng Biblia doon sa 2 kabanata, dapat nating ingatan ang mga bagay na ito sapagkat paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ng ganitong dakilang kaligtasan? Ngayon, nalaman natin bago tanggapin ni Pablo ang karanasang iyon. Ngayon, inuulit-ulit natin ito. Ngayon, kahit ano pa bang uri ng karanasan ang meron kayo bilang iglesia, gusto kong tanungin kayo ng isang bagay. Kahit gaano pa itong kagandang pagmasdan, gaano pa itong tila katotoo, kinakailangan muna itong masubok sa pamamagitan ng Biblia. Laging nasa salita. Huwag niyong kailanman ipagpapalit yun para sa anumang uri ng karanasan. And Paul, before he would accept it, he went down into Arabia. At si Pablo, bago niya tinanggap ito, nagtungo siya roon sa Arabia at doon nanatili ng 3 taon. Sinusubok ang karanasang ito sa salita. At noong bumalik siya, siguradong-sigurado na siya. Walang anumang makaliliglig sa kanya, sapagkat matatag siya sa salita. Walang makatitinag. At dito nga'y bumabaling siya upang ipakita sa mga Hebreong naroon ang mga dakilang bagay na iyon na sinalita sa lumang tipan na nahayag kay Jesus Kristo. Napakamalwalhati. Ngayon, noong nakarang linggo o nakarang Miyerkules, si kapatid na Neville natin dito, doon sa 5 kabanata, may natumbok siya roong matataas na bagay, pagkat napakainam na kabanata nga nito. At narinig nating tinalakay niya ang 4 na kabanata, noong nakarang linggo, tungkol sa Sabat, ang pangingilin sa Sabat. Sigurado po ba kayong nitong umaga, naunawaan na niyo kung ano po ang ibig sabihin ng pangingilin ng Sabat? Kung naunawaan niyo na, sabihin niyo, Amen. Ang Sabat ay ang kapahingahan na papasukan natin, hindi sa pamamagitan ng pangingilin ng araw, hindi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pagpasok kay Kristo na siyang ating Sabat, siya ang ating Sabat. Hinugaygay na nating lahat ito sa lumang tipan. At nakita roong darating ang panahon kung kailan ang salita ay magiging bilin at bilin, utos at utos. At pinagtibay niyang pumasok tayo sa kanyang kapahingahan sa araw ng Pentecostes, sapagkat siya na pagod ay papagpapahingahin, palulubayin. Nalaman natin na ang Diyos ay nagtangi ng isang araw sa mga awit ni David patungkol sa 7 araw, at ang Diyos nga ay nagpahinga sa 7. Ibinigay ito sa mga anak ni Israel sa ilang, at muli, nagtangi siya ng isang araw. Anong araw iyon? Isang araw ba sa sanglinggo? Sa araw na marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Yun ang araw na papasukan niya upang pagkalooban kayo ng isang walang hanggang kapayapaan, isang walang hanggang Sabat. Kaya hindi kayo nagpupunta sa simbahan ng linggo upang maging reliyoso. Kung ganoon, kapag naipanganak na kayo ng Espiritu ng Diyos, papasok na kayo sa kapahingahan magpakailanman. Wala nang pangingilin ng Sabat. Naroon na kayo sa loob ng Sabat, tuloy-tuloy magpakailanman at magpasawalang hanggan. Ang mga gawa ninyong makasanlibutan ay natapos na, sabi ng Biblia, at pumasok na kayo dito sa banal na kapayapaan. Inilalagay nitong unang 5 kabanatang ito si Jesus sa posisyon bilang dakilang saserdote. Ang Diyos ay nagsalita sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa huling araw na ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Unang kabanata, unang talata. Pagkatapos sa pagtugaygay natin hanggang makaabot tayo sa 5 kabanata, nakita nating inilarawan siya bilang si Melchizedek na walang pasimula ng mga araw, walang katapusan ng iyong buhay. Ngunit sa tuwina ay isang saserdote magpakailanman. Isipin niyo yun.
Sino ang dakilang taong ito? Matatalakay natin ito sa 2 kabanata. Ang buong buhay niya ay pag-aaralan natin. Sumalubong kay Abraham ang taong ito na walang tatay, hindi kailanman nagkaroon ng nanay. Hindi siya kailanman nagkaroon ng tinakdang panahon kung kailan nagsimula siyang mabuhay, ni hindi siya kailanman magkakaroon ng tinakdang panahon kung kailan magwawakas ang kanyang buhay. At sinalubong niya si Abraham na galing noon sa paglipol sa mga hari. Pansinin niyo ang dakilang taong ito. Sino man siya ay buhay pa rin. Wala siyang katapusan ng buhay. Si Kristo iyon na nakatagpo niya. Dadako tayo sa isang malalim na pag-aaral patungkol diyan sa ilang mga araw. Ngayon, nais nating magsimula na rito sa 5 kabanata upang magkaroon tayo ng isang pambungad na tagpo bago natin talakayin ang 6, sapagkat ito ay talagang isang bagay na bukod tangi talaga. Pagmasdan niyong mabuti, magsisimula tayo marahil sa 7 talata ng kabanatang ito. Bueno, magsimula tayo sa 6 na talata. Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek, na siya sa kanyang mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas. Lumuluha doon sa kanya na may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan, at siya ay dininig dahil sa kanyang banal na takot. Bagamat siya ay anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Ngayon, ito ang nais kong pagdiinan, itong 9 na talata. Pakinggan nyo, sa palagay ko'y nadaanan na ito ni kapatid na Neville noong Miyerkules. Wala ako rito noon. Bueno, pakinggan nyo. At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. Pinanganlan ng Diyos na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin. Iiwan muna natin ito riyan. Pagkatatalakayin natin si Melkisedek sa ilang mga gabi. Ngayon, uumpisahan na natin ang regular nating pag-aaral. Gusto ko sanang babasahin ko lang po ang iba pa nito pansumandali sa 11 talata. Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin. Mahirap na saysayin. Palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig, sapagkat nang kayo nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos, at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas sa halip ng pagkain matigas, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Maasa akong patitimuin niya ng Espiritu Santo sa kaibuturan ninyo ngayon. Sapagkat siya na tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Kung bibigyan nyo ang isang sanggol ng matigas na karne, mapapatay nyo lang siya. Yan nga ang dahilan kung bakit napakaraming mga tao ang nagsasabi, Hindi ako naniniwala riyan at lalakad palayo. Mga sanggol pa rin, sadyang hindi nila maunawaan. Hindi nila maunawaan ang katotohanan. Mapapatay sila nito. Sadyang mga kamangha-manghat dakilang mga bagay ang kailangang malaman ng iglesia ngayon. Subalit hindi nyo ito may turo. Sila nga'y tisod na tisod dito. Hindi nila malaman kung anong gagawin dito. Si Pablo nga'y nangungusap sa grupong ito ng mga Hebreo. Hayan nga't mga scholar ang kinakausap niya rito. Mga scholar, aral na aral. Makikita natin yan sa ilang mga sandali. Tunay ngang mga bihasa sa pag-aaral. Ngunit, sa malalalim na espiritual na hiwaga, bulag pa rin dito ang iglesia. Sinabi niya, nang kayo'y nangararapat ng magturo sa iba, mga sanggol pa rin kayo. Alam kong maraming magsisilitawan at magsisilabas at magsasabi, hindi ko na kailangan pang pumunta ng simbahan. Purihin ang Diyos. Dumating na ang Espiritu Santo. Siya ang guro. Kapag ganyan ang nakuha niyong kaisipan, talagang mali kayo. Sapagkat bakit pa nagtalaga ng mga guro ang Espiritu Santo sa iglesia kung siya ang magiging guro? Kita nyo? Meron ngang mga apostol, mga propeta, mga guro, mga ebanghelista at mga pastor. Nagtalaga ng mga guro ang Espiritu Santo sa iglesia upang makapagturo siya sa pamamagitan ng gurong yan. At kung hindi ito ayon sa salita, hindi yun patotohanan ng Diyos. Kaya naman hindi ito ang tamang uri ng turo. Kailangan yung umakma sa buong Biblia at maging kasing buhay ngayon
kung papaano itong buhay noon. Ayan nga ang tunay na bagay na nahayag. Ngayon pansinin ninyo, ngunit ang pagkain matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng mga pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Alamin kung ano ang tama at kung ano ang mali sa pamamagitan ng pagkilala. Ngayon pansin ninyo, uumpisahan na natin ngayon ang ating aralin. Dito sa dakilang pambungad na teksto ngayon, simulan natin sa unang talata. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. Ano ang sinasabi niya? Itong unang 5 kabanata ay paglalatag patungkol kay Kristo upang ipakita kung sino siya. Ngayon, iiwan na natin yung mga unang simulain ng aral ni Kristo. Ano nga ang pagkakakilala natin kung sino siya? Nakilala natin siya ang dakilang Diyos na Jehovah na nahayag sa laman. Nalaman nga natin na siya ay hindi isang propeta, kundi ang kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. He was Jehovah, made flesh. Siya si Jehovah na nagkatawang tao. At ang katawan, si Jesus, ay naging tabernakulo nga niya. Ang Diyos ay nanahan sa tao. Pinakipagkasundo ang Diyos sa tao, sa pamamagitan ng tao, sa pamamagitan ng pagsilang sa kanyang sariling anak, sa pamamagitan ng isang birhen. At si Jehovah na Espiritu ay nanahan sa kanya. Ngayon, ilan ang nakakaalala sa turo tungkol sa pagkadiyos? Noon ngang binalikan natin iyon at nalamang ang Diyos ay gaya ng kamanghamanghang bahaghari na taglay-taglay ang lahat ng iba't ibang espiritu na kung ano nga iyon. At pagkatapos ay lumabas ang logos sa Diyos na naging ang theophany at nasa anyo iyon ng isang tao at nasaksihan itong dumaan ni Moises doon sa bitak ng bato. At pagkatapos ang theophany na iyon ay ganap ngang nagkatawang tao, si Kristo. At kung papaanong nalaman natin na tayo sa kanyang biyaya ay may buhay na walang hanggan. Ngayon, ang salitang magpakailanman ay para sa isang ngagwat, para sa isang espasyo ng panahon. Sinasabi sa Biblia, magpakailan at kailan paman may pangugnay. Subalit ang magpakailanman ay nangangahulugang isang panahon. Hayangat ang walang hanggan ay nangangahulugang magpakailanman. And only everything that had a beginning has an end. But things which had no beginning has no end. At ang lahat nga ng may pasimula ang may katapusan. Subalit ang mga bagay na walang pasimula ay walang katapusan. Kaya walang pasimula ang Diyos at wala siyang katapusan. At kaya naman si Melkisedek, ang dakilang saserdote na gaya ng isang tao, wala siyang pasimula at wala siyang katapusan. At nang tayo, sa pamamagitan ng theophany na iyon, tayo ay nilikha sa larawan ng Diyos bago pa man nalikha ang sanlibutan. Noong nagkatawang tao ang theophany na iyon at nanahan sa gitna natin, nang magkagayon, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tinanggap natin sa ating mga sarili mismo ang kanyang espiritu at wala na tayong kamatayan, buhay na walang hanggan, hindi mga anghel, bagkus mga lalaki at babae. Oh, sana nga, kung mailahad ko lamang ito sa parang ang aking mga tagapakinig ay maunawaan nito. Hindi kayo kailanman magiging anghel. Lumikha ang Diyos ng mga anghel. Subalit lumikha rin ang Diyos ng tao. At ang ginagawa ng Diyos ay mula sa Diyos na gaya ng Diyos na walang hanggan. At ang tao ay walang hanggan ding tulad ng kanyang manlilikha, sapagkat nilalang siya buhat sa walang hanggan. Subalit may katapusan ng kasalanan, may katapusan ng paghihirap. Sa makatwid baga, hindi maaaring magkaroon ng walang hanggan na impyerno. May impyerno nga, apoy at asupre, alam natin yan. Ngunit walang impyernong walang hanggan. May iisang uri lamang ng buhay na walang hanggan, at iyon ay sa Diyos lamang. Kung magdurusa kayo ng magpakailanman, ibig sabihin, may buhay na walang hanggan kayo. May kawakasan ng impyerno. Maaring bilyon-bilyong taon ang gugulin. Subalit sa huli, ay magwawakas din ito. Hindi sinasabi ng Biblia saan man na magdurusa sila ng walang hanggan o sinabing
magpakailan-kailan pa man. Inakala nga ni Jonas na naroon siya sa tiyan ng balyena magpakailanman din. Ang magpakailanman ay may agwat o isang hangganan ng panahon. Subalit ang walang hanggan ay walang katapusan. Wala itong pasimula o wakas. Para ba itong singsing, isang bilog? At habang umuusad ang panahon natin, umiikot lamang tayo sa dakilang mga layunin ng Diyos. Ang layunin nga ng Diyos ay upang likhain ng tao sa kanyang larawan upang makasama niya. At nilikha nga niya siyang isang nilalang na nahihipo. Ngayon, dinala nga tayo ng kasalanan sa isang dako ng kabulukan. Subalit hindi nun kailanman napahinto ang programa ng Diyos. At kaibigang makasalanan, ngayon, kung hindi ka pa naisilang na muli ng Espiritu ng Diyos, may katapusan kang parating, at ang wakas mo ay kaguluhan, pagkawasak, at pagdurusa at paghihirap. Subalit kayo na nanampalataya sa Panginoong Yesus, at tinanggap siya bilang sarili niyong tagapagligtas. Sadyang walang hanggan nga kung papaanong ang Diyos ay walang hanggan. Wala kayong kawakasan. Binibigyan ko sila ng walang hanggang suwe, ang buhay mismo ng Diyos. At hindi na sila kailanman mamamatay o mapapasok man sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Hayan nga siya. Yan ang ipinarito niya. Ngayon si Jesus, sa kanyang pagparito, sa kanyang pagkasaserdote, ay hindi nga pumarito para lamang kaawaan. Maraming tao ang nagtuturo ng ganyan, na pumarito raw siya na nagsasabi, bueno, marahil kung magdurusa ako ay magiging isang kaawa-awang tanawin, at tiyak na lalapit ang mga tao sa akin. Mali yun. Walang kasulatan para riyan. Sapagkat bawat tao na maliligtas ay kilala na ng Diyos bago pa man naitatag ang sanlibutan. Ganyan ang sinasabi ng Biblia. Hindi ibig ng Diyos ngayon na ang sino man ay mapahamak. Nais niyang sila'y magsisi. Subalit, dahil sa pagiging Diyos, sa pamamagitan ng paunang kaalaman, alam na niya ito noon pa man. Tingnan niyo sa mga taga-Roma, 8 kabanata, naniniwala roon si Pablo. Sinasabi nga niya ang tungkol sa paghirang ng Diyos na sina Esau at Jacob bago pa man maipanganak ang alinman sa mga sanggol o parang ganon. Sinabi ng Diyos na kilala na niya sila at kinapotan niya si Esau at inibig naman si Jacob bago pa man magkaroon ng pagkakataon ng alinman sa mga bata na magpahayag ng kanilang pasasalamat sapagkat siya ay Diyos. Alam niya, siya ay walang hanggan. Kung walang hanggan nga siya, alam niya ang bawat pulgas, ang bawat langaw, ang bawat niknik, ang lahat ng bagay na magkakaroon sa lupa. Alam niya, siya ay walang katapusan, walang hanggan, walang kamatayan, banal na Diyos, pinakapmakapangyarihan, nasa lahat ng dako, nakababatid ng lahat ng bagay, walang bagay na hindi niya nalalaman. Yan ang dahilan kaya may kakayahan siyang sabihin kung ano ang magiging katapusan. Alam na niya ang wakas mula pa sa pasimula. Anumang bagay na nauukol sa propesiya ay ang kanyang kaalaman lamang. Siya ang punong manananggol. Siya ang hukom at kanya lamang ipinangungusap sa abogado ang ilan sa kanyang karunungan. At ganyan nga ang propesiya na nakapagsasabi na ng mangyayari dahil alam na niya kung ano ang magaganap. Ngayon, ayan nga ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Hindi isang Diyos na pinaglipasan ng panahon. Hindi gaya ng mga Buddhist at ng mga Mohammedan at kung ano-ano pa. Kundi isang Diyos na nasa lahat ng dako. Na sa mga oras na ito mismo ay narito nga, ngayong umaga, sa tabernakulong ito sa mga oras na ito. Ang dakilang Jehovah, ang ako nga, na nag-anyo sa kanyang sarili sa kababaan upang mag-anyong tao na makasalanan. Narito nga siya, yaong tumubo sa inyo. Wala nang maaaring iba pa, ni saan mang dako, ni salin mang panahon ang makagagawa nito. Walang 3 tao ang Diyos doon sa itaas, na isinugo pa ang isa sa kanila, ang kanyang anak. Ang Diyos yun mismo, na pumarito sa inyo ng isang anak. Ang isang anak ay may pasimula, at may pasimula nga ang anak. Hayan nga't para sa inyo ng mga minamahal kong Katoliko, meron ako nitong aklat ninyo na Facts of Our Faith. Sabi doon, ang walang hanggang pagiging anak ng Diyos. Papaano nyo ipaliliwanag ang pagkasabi riyan? Papaano nyo bibigyan ng kabuluhan yan? Papaano yan magiging walang hanggan? Hindi yan galing sa Biblia. Sa aklat nyo po ito, walang hanggang pagiging anak. Hindi nga nila, hindi tama yung pagkakasabi. Sapagkat ang lahat ng anak ay may pasimula. At walang pasimula ang walang hanggan. Kaya hindi maaring walang hanggang pagiging anak. Nagkatawang tao si Kristo at nanahan sa gitna natin. Meron siyang pasimula.
Hindi maaaring walang hanggang pagiging anak. Walang hanggang pagkadiyos dapat, hindi pagiging anak. Ngayon, dumating nga siya upang tubusin tayo at kanya ngang tinubos tayo. Ngayon, si Pablo, natalakay niya yan at natitiyak kong sa pamamagitan ng mga nakaraang mga aralin ay nauunawaan niyo na ito. Tatalakayin natin itong muli sa ibang pagkakataon kung loloobin ng Panginoon, talata sa talata. Ngayon, kaya't hayan nga't tayo tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Nakakatisod nga yan sa kanila, hindi ba? Gawin daw natin ang ano? Tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang mga kinasasaligan. Masdan nyo ito. Atin munang pag-usapan itong salitang kasakdalan. Alam ba ninyong may isang paraan lamang upang makatayo kayo sa presensya ng Diyos? Yun nga ay ang maging sakdal. Hindi maaaring payagan ng Diyos ang mga bagay na walang kabanalan. At kayong mga legalista, papaano nyo pasasakdalin ang inyong sarili kung wala kayong isamang bagay sa inyo para mapasakdal ang inyong mga sarili? Naipanganak nga kayo sa kasalanan. Ang mismong paglilihi sa inyo ay sa kasalanan. Ang mismong pagnanasang nagparito sa inyo ay kasalanan. Ipinanganak sa kasalanan, inanyuan sa kasamaan, naparito sa mundo na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Ngayon, saan kayo niyan makatatayo? Saan nga makasalanan na nagsasabing ititigil ko na ang paninigarilyo? Mapupunta ako sa langit. Saan nga ba malahiningang tumatanda ng paurong na naturingan pa namang Kristiyano na dumadalo rito na di may pinta ang mukha at nagsasabi na, bueno, kanib naman ako sa iglesia. Makasalanan ka ngang talaga. Siya nga, malibang na ipanganak ka sa Espiritu ng Diyos, mapapahamak ka. Totoo yan. Papaano ka makapupunta sa langit? Sasabihin mo, hindi ako kailanman nagsinungaling sa tanang buhay ko. Oo, ang sanggol na yun. Isa lamang yung anghel sa simulat sapul. Kasinungalingan yun. Walang halaga yun sa akin kahit gaano ka mang kabait. Isa ka pa rin makasalanan. At wala kang ngang kahit ano, pari man, obispo man, kardinal man, papa man, wala ngang kahit anong makapagliligtas sa iyo pagkat nasa pareho lang kayong bangkang kinalalagyan. Tatalakayin natin yan sa ilang minuto. Naroon sa siya ring kalagayan. Naroon siya. Ang Papa ng Roma ay naipanganak sa kasalanan, naanyuan sa kasamaan, naparito sa mundo na nagsasalita ng mga kasinungalingan, naisilang sa pamamagitan ng pagnanasang sexual ng isang lalaki at isang babae. Saan nga kayo magiging matuwid sa kalagayang ganyan? Hayan nga't naisilang din naman ng tatay at nanay niya sa ganoon ding paraan, at naisilang sila sa ganoon ding paraan, at maging ang kanyang lola at lolo at mga ninuno. Kasalanan nga sa simulat sapul. Kaya naman, sinong makapagsasabi na ito ay banal at yun ay banal? May isa lamang na banal. Yun ay si Jesus Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, na pinaging sakdal. At ang hinihingi sa atin ay ang maging sakdal. Ngayon, paano tayo magiging ganoon? Subukan nyo ito sa ganang inyo. Hindi ko nga lubos maisip na subukan man lang na magpunta sa langit ng ganito. Pagkasilang ko pa lamang 5 minuto ang nakalilipas, abay, hayan na ako at nakikiayon na sa sanlibutan. Papapahamak ako. Kahit pa hindi ako kailanman nagkaroon ng masamang kaisipan sa buong buhay ko, kahit pa hindi ako nakapagsalita ng masamang pananalita sa buong buhay ko, kahit pa hindi ako tumingin kailanman sa anuman ng may masamang hangad, kahit pa hindi ako nakapag-isip ng anumang masama o anuman, ako'y umaalingasaw at kasing itim na gaya ng nalilimahid na dingding ng impyerno. Isa akong makasalanan. Maaring ang sa buong buhay ko ay manatili lamang akong nagkukulong sa isang silid, na gaya ng ilan sa mga kapatid na babaeng Carmelite o parang ganun, at hindi kailanman nakita ang sanlibutan. Manatili sa loob at manalangin sa buong buhay ko, gumawa ng mabuti, may panganak na multimilyonaryo, at ipamahagi sa dukha ang lahat ng meron ako. Hayan nga't makasalanan pa rin ako at sa impyerno mapupunta. Siya nga po, maaaring ngang makianib ako sa iglesyang Lutheran, Baptist, Pentecostal, Presbyterian nung nasa kuna pa lang ako, at mamuhay ng matapat sa iglesyang yun hanggang sa umabot ng 100 taon at kunin na ang buhay ko at walang taong makapagtuturo ng kanilang daliri sa akin at magsasabi nagkaroon siya ng isang masamang kaisipan. Mapupunta pa rin ako ng impyerno ng sintiyak na pagkakatayo ko rito. Isa akong makasalanan. Tama yun. Wala akong kahit ano. Walang paraan talaga upang makahanap ako ng anumang kabayaran na pupunan. Ang hinihingi ng Diyos ay kamatayan. At kung ibibigay ko ang sarili kong buhay, kung ibibigay ko nga ang buhay ko, kung gayon ay papaano pa ako makapagsisisi? Sapagkat kayo, kinakailangan nga munang mabayaran ng pagkakautang. Siya nga. At ang Diyos lamang ang siyang makapag-aalay ng kanyang buhay at may babangon itong muli.
Kaya maaari siyang ariin may sala at ibigay ang kanyang buhay at kunin ito at tawagin itong katwiran at bayad na ang pagkakautang. Hayan nga. Ngayon, bumuklat po tayo sa Mateo, sa 8 kabanata po. Marahil, 7 o 8 kabanata. Tingnan natin kung ano ang sinasaysay ni Jesus dito. Dito po pala, sa Mateo, sa 5 kabanata. At nang si Jesus nangangaral tungkol sa mga banal na pagpapala, sa 47 talata. At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi baga ang ginagawa ng mga hentil? Masdan, ngunit kayo nga'y mangagpakasakdal. Ano? Kayo nga'y mangagpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Yan nga ang utos ni Jesus. Kayo nga'y maging ganoon. Sasabihin nila, walang pwedeng maging sakdal. Sabi nga ng Biblia, walang sino mang sakdal. Salungat yan. Di kaya, sige, hindi kayo maaaring maging sakdal sa inyong sarili. Kung umaasa kayo sa mga nagawa nyo, mapapahamak kayo. Kaya, kayo nga'y mangagpakasakdal, maging sadyang sakdal gaya ng Diyos na sakdal. Ngayon, kayo nga'y mangagpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Kaya't ngayon, sa 5 kabanata, 6 na kabanata ng mga Hebreo, kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulay ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Ngayon, kayo, Branham Tabernacle, alam ko, may kagalingan kami. Mainam yan. May mga pangitain kami. Yan ay mainam namang talaga. At mayroon kayong espiritual na panaginip. At kung minsan na may hindi sila espiritual na panaginip. At kung minsan kami ay tumutulong sa mga mahihirap, ginagawa namin ang aming makakaya. Mainam naman yan. Ngunit hindi yan ang pinag-uusapan natin ngayon. Pumapasok na tayo sa isang panibagong antas. Tumigil na ng pagsasalita ng aral. Taglay namin ang doktrina ni Kristo. Naniniwala kaming siya ang anak ng Diyos, ipinanganak ng isang birhen. Nananampalataya kami roon. Kalaki pang lahat ng mga bagay na ito. Sadyang napakainam talaga niyan. Subalit, tumigil na riyan. Tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Grabe. Sana nga'y meron akong tinig ng isang arkanghel ngayon upang madala ko ito sa isang dako kung saan makikita nyo ito. Ngayon, sinasabi niya, tumigil na ng pagsasalita ng aral ni Kristo. Ang lahat ng mga teologo at ang lahat nga ng mga teolohiyang alam na natin patungkol sa pagkadiyos ni Kristo, yung kung paano siya ang Diyos na nagkatawang tao, ang lahat nga ng mga bagay gaya nito. Nagpatuloy nga sa pagpapaliwanag ng lahat ng ito rito si Pablo sa ilang mga minuto. Basahin natin ang ilang bahagi bago natin talakayin ito. Ilagay na muli ang mga kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa. Ngayon, pinaniniwalaan natin yan. At pananampalataya sa Diyos. Naniniwala tayo riyan. At ng aral na tungkol sa mga paglilinis. Sadyang kung papaano nga kayo dapat mabautismuhan. Naniniwala tayo riyan. At ng pagpapatong ng mga kamay, pinaniniwalaan natin ang pagpapatong ng mga kamay. Hindi ba? Kita nyo? Lahat ng yan. Siya nga. At ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, pinaniniwalaan natin yan. Ngayon masdan nyo, kita nyo rito, ang paghuhukom. Ang ginamit dito ay walang hanggan, magpakailanman nga. Kapag sinalita ng Diyos ang paghuhukom, ito'y magpakailanman. Kung gayoy, wala nang pagkakasundo pagkatapos na maipasa ang paghatol. Ngayon, naunawaan nyo na marahil kung bakit kinailangan ng Diyos na akuin ang sarili niyang gaya ng tawag natin dito, sarili niyang lunas. Noong hinatulan niya ang tao sa pagkakasala, ang tanging paraan upang makipagkasundo siya ay ang pumalit siya mismo sa lugar ng tao. Yun lang ang tanging paraan para maipagkasundo ito o maipagkasundo tayo, ang pumalit sa ating lugar at maging isang makasalanan. Ang Diyos, si Jehovah, ay naging isang makasalanan at ibinigay niya ang kanyang buhay. Ngayon, maaari mong ibigay ang buhay mo na isa kang makasalanan upang mamatay para sa layuning yan. Sinabi ni Pablo, kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin bilang isang hain, wala pa rin akong kabuluhan, pagkat hindi talaga ito uubra. Kita nyo, kapag namatay kayo, wala na kayo. Kapag namatay kayong makasalanan, mapapahamak kayo. Ngunit bumaba ang Diyos sa inyong laman at hinatulan sa laman ng kasalanan sa pagiging lamang makasalanan, dahil siya ang walang hanggang Diyos at ibinangon ng kanyang sariling katawan, kaya siya ang nag-aaring ganap. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng mga bagay na ito, tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Sabi ni Pablo, ngayon ng paghuhukom na walang hanggan, gagawin natin ito, ipahintulot ng Diyos,
ikatlong talata. Ngayon, mangagpatuloy sa kasakdalan. Sinabi ni Jesus, kayo nga'y mangagpakasakdal na gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. At tayo bawat isa ay nahatulan na. Kahit ano pa ang gawin natin, tayo nahatulan na. Naisilang tayo na nahatulan na. Ang nanay at tatay nyo ay sinilang na nahatulan na. Ang lahat ng inyong mga ninuno ay pinanganak sa kasalanan, inanyuan sa kasamaan. Kaya papaano nyo ito makakamtan? Papaano kayo magiging sakdal? Kahit pa wala kayong anumang nagawa, di nagnakaw, di nagsinungaling, di nakagawa ng kahit ano sa buhay nyo, nahatulan pa rin kayo. Nahatulan na kayo bago pa nyo lang hapin ang una nyong hininga. Nahatulan na kayo. Tama yun. At hinatulan na kayo ng Diyos bago pa nyo lang hapin ang una nyong hininga. Sapagkat nahatulan na kayo sa pamamagitan ng pagnanasang sexual ng inyong ama at ina na sa kanilang pagnanasa ay iniluwal kayo rito sa lupa at hinatulan niyo ng Diyos sa pasimula. Nahatulan na kayo sa simula't sapul. Kaya naman sa inyo, hayan nga't ang bawat tao sa ibabaw ng lupa ay nahatulan ng kasama nyo. Ngayon, saan nyo matatamo ang kasakdalan? Masdan, buklatin natin pansumandali rito sa mga Hebreo. Sa 10 kabanata, makinig kayong mabuti. Nais kong magbasa ng kaunti sa 9 na kabanata, dito po sa 11 talata. Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, ang kanyang sariling tabernakulo, ang kanyang laman. Kita nyo, ang sinaunang tabernakulo. Napansin nyo, ang sinaunang tabernakulo ay may tabing na nagkukubli sa kaban kung saan tumatahan ng Diyos. Ilan ang nakakaalam nun? Siya nga. Bueno, yung sinaunang tabernakulo na gawa ng tao na tinutukoy ko rito, ang mga tabing doon ay mula sa mga tininang balat ng kambing. At kung ano-ano pa, ginawa yung tabernakulo upang ikubli ang presensya ng Diyos. Ilan ang nakakaalam na isang tao lang ang nakapapasok doon ng minsan sa isang taon? Tunay nga, si Aaron lang. Pumapasok ng minsan kada isang taon. At kinakailangang may pahid siya. Ang kinakailangan nga rito, kinakailangang may hawak-hawak siyang apoy sa kanyang kamay. At kung paroon siyang wala iyon, mamamatay siya pagkasara niya ng tabing. Mabubuwal siyang wala ng buhay. Kinakailangan niyang pumasok doon at sindihan ang mga kandelero at wisikan ng luklukan ng awan na tumatawag ng dugo ng kamatayan upang maging pansamantalang panghalili hanggang sa dumating si Kristo upang isakatuparan ito. Ngayon, subalit, pagkatapos ang Diyos ay nagtungo sa isang panibagong uri ng tabernakulo. At ang tabernakulong iyon ay sino? Si Jesus. At ang Diyos ay nasa loob ni Jesus. At siya ay nakakubli. Ngunit kanyang ipinakikipagkasundo ang sanlibutan sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga pagpapakilala. Inihayag ni Kristo ang Diyos. Sinabi niya, hindi ako ang gumagawa ng mga gawa. Ang aking Ama na tumatahan sa akin, wala akong ginagawa sa sarili, kundi kung ano ang nakikita kong ginagawa ng Ama. Ang Ama na nasa akin ay ipinakikita sa akin ang mga pangitaing ito. At saka na ako paroroon at gagawin kung ano lamang ang sinabi sa akin ng Ama na gawin. Nakuha niyo na ba? Ang Diyos ay nasa loob ng isang katawang tao. Hindi sa likuran ng mga tininang balat ng kambing, kundi may buhay, kumikilos. May mga kamay ang Diyos. May mga paa ang Diyos. May dila ang Diyos. May mga mata ang Diyos. At si Kristo iyon. Hayan nga siya. Ngayon, umalis siya at pumasok doon ang Espiritu upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay masakdal niya ang iglesia at gawing mapagpasakop ang iglesia. At kung magkagayoy, ang siya ring Espiritong na kay Kristo ay nasa iglesia rin, na ginagawa ang siya ring mga bagay na ginawa ni Kristo. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Gayon may inyong makikita ako, sapagkat ako'y sa inyo, sumasa inyo, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ngayon, pakinggan niyo ito. Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatwid bagay, hindi sa paglalang na ito, hindi siya gawa ng mga kamay. Paano siya naipanganak? Ipinanganak ng isang birhen. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka na ihain o pinaging banal ang katawang ito, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Alam ninyong nagmumula ang dugo sa kasariang lalaki. At pagkatapos may magsasabi, si Jesus ay Hudyo. Hindi siya isang Hudyo.
Oh, iniligtas tayo sa pamamagitan ng dugo ng Hudyo. Hindi ganun. Kung naligtas nga tayo sa pamamagitan ng dugong Hudyo, mapapahamak pa rin tayo. Hindi Hudyo si Jesus, ni hindi rin siya hentil. Siya ang Diyos. Diyos Ama, ang Espiritu, yaong di nakikita. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Subalit ang bugtong na anak ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Inihayag niya ang Diyos, kung ano ang Diyos. Ngayon, nararapat lamang na ipinahahayag ng Kanyang iglesia ang Diyos upang ipakita kung ano nga ba ang Diyos. Kita nyo? Pero anong ginagawa natin? Inoorganisa ang mga sarili natin at wala akong pakialam sa kanila. Mga Methodist sila, Presbyterian sila. Ayaw kong magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanila. Baptist ako, Pentecostal ako. Mapapahamak kayo sa ganyang uri ng mga pag-iisip. Tama. Sinong makapagmamataas? Sino ang makapagsasabi ng anuman? Tingnan nyo ang idinulot na kahihiyan ng mga Presbyterian. Tingnan nyo ang kahihiyan ng mga Baptist. Tingnan nyo ang kahihiyan ng Katoliko. Tingnan nyo ang kahihiyan ng mga Pentecostal, ng mga Nazarene, ng Pilgrim Holiness. Tingnan nyo nga ang iba pa sa kanila. Ngunit hinahamon ko kayo magturo ng isa man lang na kamay kung may kahihiyan doon. Oo, may tuturo nyo ba ang kahit isang daliri ng sabihin ng pinakamakapangyarihan na Diyos? Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdang panahanan. Pakinggan ninyo siya. Hayun nga siya. Yan nga yaong sakdal. Ngayon, bumasa naman tayo sa banda rito ngayon. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing, ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, na kinamta ng walang hanggang katubusan. Nakukuha nyo ba? Walang hanggang katubusan para sa atin. Hindi lang tinubos ngayong araw na ito at pagkatapos sa susunod na linggo kapag nagsimula muli ang revival, tutubusin na namang muli. At pagkatapos, tatalikod tayo at tutubusin na namang muli. Kayo'y tinubos nga ng isang beses at yan ay magpakailanman. Siya nga. Hindi tubos. Walang hanggan pong katubusan. Ang dumirinig sa aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na mapapasok sa paghatol, kundi pang nagdaan. Lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Dahil nga ba nakipagkamay siya? Dahil nga ba sa nabautismon siya sa ibang klaseng paraan? Dahil nga ba may dugo siya sa kanyang kamay? Sapagkat sumampalataya siya sa bugtong na anak ng Diyos. Ganon nga natin natamo ang walang hanggang katubusan. Pakinggan niyo pong maigi. Sapagkat ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng mga dumalagang baka na ibinubod sa mga nadungisan ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay nihandog ang kanyang sarili na walang dumi sa Diyos, ay nilinis ang ating budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ano pa bang ikakabahala mo sa kung ano man ang iniisip ng sanlibutan? Ano pa bang ikakabahala mo sa kung ano ang sabihin ng katabi mo? Namatay na ang budhi natin at tayo'y binuhay, ipinanganak na muli ng Espiritu ng Diyos upang paglingkuran ang tunay at buhay na Diyos. Ayan na nga kayo. Ngayon ituloy natin sa ibaba sa 10 talata, 10 kabanata pala. Doon po sa kabilang pahina, ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. Kailan pa man ay di maaring MAGPASAKDAL sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog taon-taon. MAGPASAKDAL. Hayan nga, magpasakdal. Tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, ang lahat ng mga panuntunan at mga bautismo at ang lahat ng iba pang mga bagay na meron sila, ay di maaaring magpasakdal sa mananamba. At gayunman, sakdal ang hinihingi ng Diyos. Ang pag-anib mo riyan sa Iglesyang Nazarene, hindi kanyan kailanman mapapasakdal. Ang pag-anib mo sa Iglesyang Baptist, Pentecostal, anuman diyan, hindi ka kailanman ito mapapasakdal. Ikaw bilang isang mabutit matapat na tao, hindi kanyan kailanman mapapasakdal. Hindi ka karapat-dapat sa anumang bagay. Walang anumang bagay sa iyo para masabing karapat-dapat. Ikaw ay patungo sa kapahamakan. Sasabihin mo, bueno, tinutupad ko naman ang kautusan. Ipinangingilin ko ang Sabat. Tinutupad ko ito. Ang lahat ng mga tuntunin ng Diyos. Ginagawa ko ito. Sinabi ni Pablo, itabi nating walang liwag ang lahat ng mga bagay na yan ngayon. Mabuti nga naman yan, pero gagawin namin ang ganito. Babautismuhan namin ang mga tao at papatungan namin sila ng mga kamay para sa kanilang kagalingan at iba pang mga bagay. Maaari natin itong isa-isahin, talata sa talata,
Bawat isa sa mga bagay na ito. Bautismo, naniniwala tayo rito. May isang pag-asa, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Naniniwala tayo sa isang bautismo. Naniniwala tayo sa muling pagkabuhay ng mga patay. Walang pasubali. Sumasampalataya tayong namatay si Jesus at nabuhay na maguli. Sumasampalataya tayo roon. Pagpapatong ng mga kamay para sa mga may sakit, yun nga ang sabi rito. Lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. Naniniwala tayo riyan. Ngunit ano ito? Ang sabi ni Pablo, ang lahat ng ito'y mga patay na gawa. Ito'y bagay na kayo ang may gawa. Ngayon, tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Oh, grabe. Patungo na tayo sa tabernakulo. Hindi sa pundasyon, kundi sa tabernakulo, sa mismong tabernakulo, ang pundasyon, ang batas, at ang katuwiran, at pakikianib sa iglesia, at ang mabautismuhan, at ang pagpapatong ng mga kamay. Ang lahat ng mga iyon ay mga panuntunan ng iglesia. Ngunit ngayon tayo'y magpatuloy na sa kasakdalan. At may isa lamang na sakdal. Iyon ay si Jesus. Papaano tayo makakapasok sa Kanya? Sa pamamagitan ba ng mga Methodist? Hindi. Pentecostal? Hindi. Baptist? Hindi. Sa pamamagitan ng isang iglesia? Hindi. Katoliko Romano? Hindi. Papaano tayo makakapasok dito? Roma 8:1. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo na hindi na nagsisilakad ng ayon sa mga bagay ng sanlibutan ito sa laman, kundi ayon sa mga bagay ng Espiritu na hindi napansin ng anumang sasabihin ng sanlibutan. Kahit na may karamdaman ka, tapos sasabihin ng doktor, mamamatay ka, hindi mo yan papansinin. Hindi kanyan maliligali kahit konti. Sabihin man nila sa inyo, kailangan mo mag-isang Katoliko bago ka maligtas o isang Presbyterian o gawin ito. Hindi mo na yan papansinin. Kaya't wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus na hindi nagsisilakad ng ayon sa laman, sa mga bagay na nakikita nila. Ang lahat nga nitong nakikita nyo ng inyong mga mata ay ukol sa lupa. Bagkus sa mga bagay na nakikita nyo sa inyong espiritu sa pamamagitan ng salita. Ang salita ay ang salamin ng Diyos na nagpapaaninag kung ano siya at kung ano kayo. Hallelujah! Oh, grabe! Sinasabi nga nito sa inyo. Ito ang nag-iisang aklat sa mundo na nagsasabi sa inyo kung saan kayo nagbuhat, kung sino kayo at saan kayo patutungo. Pakitaan niyo ako ng isang painan ng panitikan saan man sa buong siyensya man o sa anumang iba pa. Sa bawat magagandang aklat na naisulat, wala nga riyan ang makapagsasabi nito sa inyo. Ito ang salamin ng Diyos na nagpapakita kung ano siya at ano kayo. Hayan nga't sa pagitan niyan ay ang lipi ng magkakadugo na nagpapakita kung anong maaaring maging ikaw kung ikaw ay magpapasya. Hayan nga, sa isang espiritu. Hayan nga, unang mga taga-Korinto 12. Papaano tayo makakapasok sa katawang yan? Sa pakikipagkamay ba? Hindi po. Sa pakikiani ba sa iglesia? Hindi po. Sa pagpapabautismo ba ng patalikod paharap? Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Sa pangalan ni Jesus Kristo, sa pangalan ng rosas ng Sharon, lila ng libis, tala sa umaga, sa anumang ibig nyo, walang anumang kaugnayan yan dito. Paghiling lamang yan ng isang mabuting budhi sa Diyos. At kahit pa nga ganyan ay nag-aaway tayo, at nagbabangayan, nagtatalo-talo, at naghihiwalayan, at gumagawa ng mga di pagkakaunawaan. Ganon nga, hayan nga't mga patay na gawa ang lahat ng yan. Patungo na tayo sa kasakdalan. Ito'y mga bagay na ako ang may gawa. Isang ministro ang nagbautismo sa inyo. Kahit na binautismuhan pa niya kayo ng papaharap, papatalikod, o 3 beses, 4 na beses, o 1 beses, o papaano man niya yun isinagawa. Wala yang anumang kaugnayan dito. Nabautismuhan lamang kayo sa pakikisama sa iglesyang iyon. Para ano? Para patunayan sa iglesyang iyon na nananampalataya kayo sa kamatayan, paglilibing at pagkabuhay na maguli ni Kristo. Pagpapatong ng mga kamay upang pagalingin ang mga may sakit, mainam naman yang talaga. Ngunit sa natural na kalagayan lang yan. At ang katawang yan ay mamamatay na sintiyak na kayo'y nabubuhay. Mamamatay nga itong muli. Ngayon itabi natin ang lahat ng mga bagay na iyan at magpatuloy tayo sa kasakdalan. Papaano tayo makakarating sa kasakdalan? Yan nga ang nais nating malaman. Sinakdal na ni Kristo. Ipinasan sa Kanya ng Diyos ang kasamaan nating lahat. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsam. Nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. Sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo.
Yun ang katawan na nais nating marating. Yun nga ang katawan. Bakit? Kung kayo'y nasa katawang yun, hindi nyo na makikita pa ang paghatol. Hindi nyo na dadanasin ang kamatayan. Malaya na kayo sa lahat ng kamatayan, kahatulan, kasalanan, at lahat na ng iba pa. Kapag kayo ay nasa katawang yun, paano ka makapapasok dito mga ngaral? Sa pakikianib ba sa tabernakulong ito? Mapapahamak ka pa rin. Hindi nga sa pag-anib. Paano yan? Wala naman tayong aklat dito ng pagdalo. Paano tayo makakapasok dito? Sa pag-anib sa isang iglesia? Hindi po. Paano kayo makakapasok dito? Isinisilang kayo rito. Unang mga taga-Korinto 12. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Sa pamamagitan nga ng bautismo ng Espiritu Santo, nabautismuhan tayo sa katawang yun. At malaya na mula sa kasalanan. Hindi na kayo ang nakikita ng Diyos. Si Kristo na ang nakikita niya. At habang naroon kayo sa katawang yon, hindi na nga maaring hatulan ng Diyos ang katawang yon. Hinatulan na niya ito. Hinako niya ang ating mga kahatulan at inanyayahan tayong pumasok. At sa pananampalataya, sa pamamagitan ng biyaya, ay nagsipasok tayo at tinanggap ang pagpapatawad sa atin. At dinadala tayo ng Espiritu Santo sa pakikisamang ito sa Kanya. At hindi na tayo lumalakad pa ng ayon sa mga bagay ng sanlibutan, kundi lumalakad na tayo sa Espiritu. Binuhay, pumarito sa atin ang salita. Namatay siya, imbis na ako. Binuhay nga ako. Narito ako na dating patay sa kasalanan at mga pagsalangsang. Binuhay ako. Ang lahat ng hinahangad ko ay paglingkuran siya. Ang lahat ng pag-ibig ko ay para sa Kanya. Ang lahat ng mga lakad ko ay sa Kanyang pangalan lamang, na saan man ako tutungo, ano man ang gawin ko, siya ang niluluwalhati ko. Nangangaso man ako, nangingisda man ako, naglalaro man ako ng bola, anuman ang ginagawa ko, dapat ngang si Kristo na narito sa akin, sa ganyan ngang buhay, nananaisin ang mga taong maging hindi nagdadaldal, naninira, at nakikipagtalo tungkol sa inyong mga iglesia. Nakuha nyo? Sa isang espiritu ay binabautismuhan tayo papasok sa katawang yun. At pagka aking makita ang dugo, ay lalampasan ko kayo. Pakinggan nyo. Basahin nga natin ang narito sa ibaba. Sige po. Kailan pa man ay di maaring magpasakdal sa nagsisilapit. Sa 2 talata, sa 10 kabanata, sa ibang paraan ay hindi kaya baga sila nagsipaglikat ng paghahandog, kung maaring magpasakdal iyon ng tao at kasakdala ng hinihingi ng Diyos, kung kaya ng pagtupad sa lahat ng mga kautusan, kung kaya ng pagawa sa lahat ng utos, napasakdalin kayo. Kung gayo'y hindi na kailangan ng ano pa mang iba, sakdal na kasi kayo. Sapagkat kapag sakdal na kayo, kayo'y walang hanggan. Sapagkat ang Diyos ang nag-iisang walang hanggan at ang Diyos na nag-iisang sakdal. At ang tanging paraan na kayo'y magiging walang hanggan ay ang maging bahagi ng Diyos. Yamang nalinis na minsan ay hindi na nagkaroon pa ng budhi sa kasalanan. Ano? Ang nagsisisamba yamang nalinis na minsan ay hindi na magkaroon pa ng budhi. Kung isusulat nyo ang salin ninyon, magiging pagnanasa. Ang nagsisisamba yamang nalinis na minsan ay hindi na nagkaroon pa ng pagnanasa sa kasalanan. Kung ang mananamba ay nalinis na minsan, tatayo kayo at sasabihin, "Oh, hallelujah! Naligtas na ako kagabi." Pero, bueno, purihin pa rin ang Diyos. Napatalikod man ako nung babaeng yon sa pananampalataya. Hallelujah! Balang araw ay maliligtas akong muli. Isa kang ngang kahabag-habag na di naturuang mangmang. Hindi yan ganyan. Ang mananamba yamang nalinis na minsan ay wala ng pagnanasa sa kasalanan. Sabi ng Biblia, pakinggan nyo, habang ipinagpapatuloy natin ang pagbasa sa ilang saglit. Ngunit sa mga hain yaon ginagawa na inaalala laban sa kasalanan taon-taon. Ngayon ituloy na natin sa ibaba, dito sa 8 talata, upang makatipid ng oras at matumbok ko yung pinakapunto ko. Sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog na susunuging buo patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig at di mo rin kinalulugdan. Mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan. 9 na talata, saka sinabi niya, narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Inaalis niya ang una, ang kautusan, upang maitatag ang ikalawa. Sana'y may panahon pa tayo para pagbulay-bulayan yan ng matagal. Hanggat kayo nga'y isang Presbyterian, o isang Pentecostal, o Baptist, o Methodist, ay wala siyang magagawa sa inyo. Kinakailangan niyong alisin ang lahat ng yan muna, kita nyo, upang maitatag niya ang ikalawa. Hanggat sinasabi ninyong, bueno, isa akong Methodist. Wala po akong anumang laban sa mga Methodist, o mga Baptist, o Pentecostal. Ngunit kapatid, hindi yan ang mag-aalis sa iyo riyan.
kailangan niyong magpatuloy doon sa kasakdalan na naroon kay Kristo. Masdan niyo ito ngayon ng ilang saglit. Sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Yesus Kristo na minsan magpakailanman. Magpatuloy nga tayo sa pagbasa at huwag ninyong iwaglit sa isip ang bagay na yan. Hayaan niyong tumimo yan habang nagbabasa tayo. Minsan magpakailanman. At katotohanan ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayunding hain na hindi makaalis kailanpaman ng kasalanan. Ngunit siya, handa na ba kayo? Nakabukas na ba ang tsaleko niyo ngayon para hindi ito sasablay at tatama ito mismo sa puso? Ngunit siya, aling siya? Hindi ang Papa ng Roma, hindi ang obispo ng Iglesyang Methodist o anumang iba pang iglesia. Ngunit siya, si Kristo, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa kasalanan magpakailanman, ay umupo sa kanan ng Diyos. Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Masdan nyo, heto pa, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang PINASAKDAL ay kanyang pinasakdal. Hanggang sa susunod bang revival? Anong sabi doon? Ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapagiging banal. Nakukuha niyo po ba? Tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Ngayon kayong mga holiness people, sasabihin niyo, siyempre, naniniwala kami sa kabanalan. Hallelujah! Naniniwala kami sa pagpapaging banal. Ngunit ginagawa niyo ito sa ganang inyo. Titigil kayo sa ganito at titigil kayo sa ganyan. Alam ninyong hindi ganyan ang dapat na gawin dito. Maliban na buksan ni Kristo ang pintuan at buhayin ito sa inyong puso at maging dako kayo kung saan patay na ang kasalanan at ang pagnanasa, wala nang ang lahat ito. Hayan nga't aalisin niya ang pagiging matuwid nyo sa ganang sarili at itatatag niya ang sarili sa inyo. At iyan si Kristo, ang anak ng Diyos na nasa inyo. Ang pag-asa sa kalwalhatian, tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Paano tayo magiging sakdal? Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, hindi sa pakikianip sa iglesia, hindi sa ating mga mabubuting gawa na nagagawa natin. Mainam naman ang lahat ng yan. Hindi dahil nabautisimuhan tayo sa ganitong paraan o ganong paraan. Hindi dahil sa gumaling tayo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay. Hindi dahil sa alinman sa mga ito. Sumasampalataya tayo sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli. Sabi ni Pablo, kung ako'y magsalita ng mga wika ng gaya ng mga tao at ng mga anghel, parehas na binanggit itong mga wikang naiintindihan at itong mga wikang di naiintindihan na kinakailangan pang ipaliwanag, wala akong kabuluhan. At kung magkaroon ako ng kaloob ng kaalaman at malalaman ko ang lahat ng karunungan ng Diyos upang may paliwanag ang Biblia at paglakip-lakipin nito, wala akong kabuluhan. Hayan nga't wala palang masyadong mabuting na idudulot ang pagpasok ng paaralan kung gayon, di po ba? Upang doon pag-aralan ng Biblia. Kung magkaroon ako ng pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, wala palang masyadong kabuluhang na idudulot ang mga pangmalawakang gawain ng pagpapagaling kung gayon, di po ba? Wala akong kabuluhan. Kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin bilang isang handog, sasabihin nila, relihiyoso naman ang taong yan. Subalit wala siyang kabuluhan. Sabi ni Pablo, huwag nga kayong maging walang kabuluhan, sapagkat kahit maging mga wika, ang mga ito ay titigil, maging mga propesiya, ito ay matatapos. Kung saan mayroon ang lahat ng iba pang mga bagay na ito ay matatapos. Datapwat, kung dumating na ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. Kita nyo? Yung sakdal. Ano ang sakdal? Pag-ibig. Ano ang pag-ibig? Ang Diyos. Itabi natin ang lahat ng munting mga patay na gawa at palatuntunan at magpatuloy tungo sa kasakdalan. Nakikita nyo ba ito? Pinasakdal na tayo sa pamamagitan ni Kristo. Paano tayo makapapasok dito? Sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo. Kaya naman, anong mangyayari? Lumipat na kayo sa buhay mula sa kamatayan. Bueno, nanginginig ba ako? Lulundag ba? Gagawin ito? Hindi nyo na kailangan pang gumawa ng kahit ano. Nagawa nyo na ito. Dinala na kayo ng Diyos sa buhay mula sa kamatayan at kayo'y nabubuhay na. Pagkatapos, ay ipakikita ito ng inyong mga bunga sa inyong buhay. Marami sa inyo na mga Methodist at mga Nazarene ay makahihiyaw sa abot ng inyong makakayang ihiyaw, pero makapagnanakaw pa rin ng mais sa taniman ng iba. Ganun nga. Ginagawa nyo na ang lahat. Marami sa inyo na mga Pentecostal ay nakapagsasalita ng iba't ibang wika na parang nagbubuhos ng gisante sa tuyong balat ng baka.
Tunay nga, pero pumupuslit kayo at tumatakas kasamang asawa ng may asawa. Nagagawa ang lahat ng ganitong uri ng mga bagay. Hindi nga ganoon ito, kapatid. Huwag niyo nang ipagpilitang magkaroon ng anumang sensasyon o anumang bagay para ipagpalit sa lugar ng Espiritu Santo. Kapag dumating na ang bagong kapanganakan, kayo'y mababago. Hindi niyo kailangang gumawa ng kahit ano para patunayan ito. Patutunayan ito ng inyong buhay sa inyong paglakad. Ang inyong pag-ibig, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kaamuan, pagtitiis. Yan na nga kayo. At makikita ng buong sanlibutan ng larawan ni Yesus Kristo sa inyo. Ngayon, ang pagsasalita sa iba't ibang wika, ang pagsigaw man, mga katangian lang ito na sumusunod sa ganitong uri ng buhay. At maaari nga ninyong kunin, gayahin ng gayong mga katangian, at hindi pa rin taglay ang buhay na yun. Nakikita natin ito. Ilan ang nakakaalam na totoo nga ito? Siya nga, alam nga ninyo. Tunay ngang alam na alam ninyo. Naku, nakikita nyo nga ito sa buong paligid. Kaya wala kayong masasabing ito ang katibayan ng banal na espiritu maliban sa inyong buhay na ipinamumuhay. Ngayon, kung nais ninyong magsalita sa iba't ibang wika, yun ay napakainam naman kung ipinamumuhay nyo ang buhay para maging patunay. Siya nga. At kung gusto nyong sumigaw-sigaw, walang problema. Mabuti yan. Sumisigaw rin naman ako. Ayan nga't sa sobrang dalakungang minsan, ay halos makaligtaan kong magsuot ng pares ng sapatos. Parang gusto kong maglulundag na disuot ang mga yon. At napakainam naman nun. Naniniwala ako ron. Nakakita na ako ng mga pangitain at gumaling ang mga may sakit. Nabuhay ang mga patay. Sa panahong nakaratay sila roon at nililisan sila ng mga doktor at sinasabi, wala na silang pag-asa at wala na ngang talaga. Nakaratay roon ng ilang oras at bababa ang Espiritu Santo at magpapakita ng pangitain. Paroroon at babangunin ng taong yun. Nakita ko na ang mga bingi, pipi at bulag at baldado na lumakad. Hindi yun. Mga katangian lang yun. Kapatid, matagal ng panahon nang nakalipas. Bago pa man magkaroon ng patibayan ng sanlibutan, ang Diyos sa kanyang walang hanggang biyaya, tumunghay siya at sa pamamagitan ng paunang kaalaman ay nakita niya na kayo at ako. Alam na niya ang panahong kabubuhayan natin. Alam na niya kung magiging ano tayo. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng paghirang, ay pinili na niya tayo bago pa man maitatag ang sanlibutan upang makasama siya na walang dungis. Ngayon, kung pinili na niya tayo bago pa man matatag ang sanlibutan upang maging nasa kanya na walang dungis at ipinanganak tayong puno ng dungis at walang kahit ano ang walang may kakayahang makalinis sa atin, paano tayo magiging walang dungis? Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay hindi magkaroon ng wakas ng buhay, kundi magkaroon ng walang hanggang buhay. Huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung magkagayon nga, sa ating pagpasok sa Kanya, sa pananampalataya, sa pamamagitan ng biyaya ay iniligtas tayo ng Espiritu Santo na tumatawag sa atin. Bago pa man nagkaroon ng isang katawan sa lupang ito, ang mga katawan ninyo ay nakahimlay na rito. Binubuo ito ng calcium, potas, hamog, kosmikong liwanag, mga petrolyo, at kung ano-ano pa. 16 na elemento at nagsimulang limliman ng Espiritu Santo ang ibabaw ng lupa, nakipagniig at sa paggawa nito, hindi mo namamalayan, umusbong na ang isang munting bulaklak ng pagkabuhay. Pagkatapos ay lumimlim siya upang sumibol ang ilang damo at ilang ibon at maya-maya lumitaw na ang isang tao. Ngayon, hindi siya gumawa ng isang babae mula sa alabok ng lupa. Ang babae ay nasa lalaki na sa umpisa. Ang lalaki at babae ay iisa. Kaya kumuha siya sa tagiliran ni Adan ng isang tadyang at gumawa ng isang babae, isang katuwang niya. At pagkatapos nun, ay pumasok ang kasalanan. At pagkatapos na makapasok ang kasalanan, hindi magagapi ang Diyos. Kahit na anong mangyari, hindi siya kailanman matatalo. Pagkatapos, nagsimulang magluwal ang mga babae ng tao sa lupa. At ang Diyos, sa pamamagitan ng walang hanggang biyaya, ay nakita na kung sino ang maliligtas at tinawag niya kayo. Walang taong makalalapit sa akin, maliban na tawagin siya ng aking ama muna, hindi sa may ibig o sa tumatakbo, kundi ang Diyos na naaawa. Sasabihin niyo, bueno, hinanap ko ang Diyos. Hinanap ko ang Diyos. Hindi kayo ang naghanap. Ang Diyos ang naghanap sa inyo. Ganun nga ito noon pa man sa pasimula. Hindi si Adan ang nagsabi, O Ama, Ama, nag-asala ako. Saan ka naroon? Ang Ama ang nagsabi, O Adan, Adan, saan ka naroon? Yan ang kalikasan ng tao. Yan ang katangian ng tao. Yan ang pagkayari sa kanya. At walang taong makalalapit sa akin, maliban na dalhin siya ng Ama. At ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, hallelujah! Ang lahat ng lumalapit, pagkakalooban ko sila ng buhay na walang hanggan.
at akin silang ibabangon sa huling araw. Isa ngang pinagpalang pangako ng isang Diyos ng langit na tatalakay natin mamayang gabi na sumumpa siya sa kanyang sarili. Wala na kasing hihikit pa. Nanunumpa nga kayo sa isang mas mataas kaysa sa inyo. Pero wala nang mas dakila, kaya nanumpa ang Diyos sa kanyang sarili. Tatalakayin natin yan kung paano niya ginawa ito at kung kailan niya ginawa ito na nanumpa sa kanyang sarili na tayo'y babangunin niya at gagawin tayong kanyang sariling pinakamana. Napakasakdal nga at napakatatag nga ng ating pagkakatayo ngayong umaga. Hayan nga't makakaya mong makipagsabayan ng tingin kung nakatitig ang kamatayan sa inyong mismong mukha at masasabi niyo nga tulad ni Pablo, kamatayan, saan naroon ang iyong tibo? Libingan, saan naroon ang iyong pagtatagumpay? Datapwat salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan nga. Bakit? Nagawa mo ang ganito at ganoon. Alam ko, ngunit natatakpan na ako ng kanyang dugo. Hallelujah! Sa isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Kayong mga Methodist, mga Baptist, mga Presbyterian, anuman kayo, nabautismuhan tayo sa isang katawan. May pagsasama-sama tayo bilang magkakapatid at tayo nga'y mga mamamayan ng kaharian ng Diyos na nagpapahayag na hindi tayo taga-sanlibutan ito. Nilapitan ako ng munting dalagita ko noong isang araw, sabi, Daddy, ganito at ganoon ang ginawa ng batang babae, at ganito at ganoon ang ginawa nila. Nagpunta kami roon sa bahay, ganito at ganoon ang ginawa nila. Sabi sa akin, bakit hindi natin ginagawa ang ganoon? Sabi ko, Iha, hindi tayo tagarian sa sanlibutan yan. Nabubuhay sila sa isang sanlibutan para sa kanila. Sabi, hindi ba't lumalakad naman tayong lahat sa iisang lupa? Sabi ko, sa makasanlibutan ang tinutukoy ko, anak. Hindi tayo kabilang sa mga taong gaya nila. Sinabi ng Biblia, magsialis kayo sa kanila, magsihiwalay kayo, sabi ng Diyos. Kita nyo? Hindi nga kayo tagarian. At kapag ang bagong kalikasang iyon ay dumating na sa inyo, hindi na kailangan pang hilahin kayo palabas. Ayaw nyo nang tumalikod, gaya ng asawa ni Lot, sadyang ipinanganak kayo mula rito. At naroon na kayo sa ibang kalalagayan, at parang basura na ang tingin nyo sa mga bagay na yon. At itong dakila at kahali-hali ng Amerika na tinitirhan natin, naging isang malaking kaguluhan na ito, punong-puno na ng masamang pita ng laman at mga kababaihan, at ang pananamit nga ng mga kababaihan, at ang ikinikilos ng mga kalalakihan, at ayan nga sa mga bagay na ginagawa nila, abay nagawa pa nilang tawagin ng kanilang mga sarili na mga Kristiyano. Halimbawa, itong si Elvis Presley, pumunta siya ngayon at nakianib sa Iglesyang Pentecostal. Ayon nga't sa ganyan din nakuha ni Judas ang 30 piraso ng pilak. Nagkaroon si Elvis ng hile-hilera ng mga Cadillac at ilang milyong dolyar dahil ipinagbili niya ang kanyang pagkapanganay. Si Arthur Godfrey, tingnan nyo rin. Tingnan nyo itong si Jenny Osborne ng Louisville. Naroon siya sa bulok na boogie-woogie rock and roll, kung ano-anong walang kwentang mga bagay at karulihan. At pagsapit ng linggo ng umaga, bitbit ang Biblia at tatayo sa entablado at mga ngaral. Anong kahihiyan? Hindi na nga katakatakang sinabi ng Biblia, lahat ng mga dulang ay puno ng suka. Aba, nakaririmarim na talaga ang panahong kinabubuhayan natin. At sinasabi ng mga tao, napakareliyoso naman nila. Hindi nyo ba alam na relihiyoso ang dyablo? Hindi ba nyo alam na relihiyoso rin si Cain gaya ni Abel? Ngunit hindi niya taglay ang kapahayagan. Ganon nga. Hindi niya taglay ang kapahayagan. Nagsisimba tayong lahat. Ngunit may ilan lamang na taglay-taglay ang buhay. Yung mga may kapahayagan ni Yesus Kristo sa kanilang puso. Hindi sa pamamagitan ng pakikipagkamay, paglundag. Hindi sa pamamagitan ng pag-anib sa iglesia. Kundi sa kapahayagan na inihayag sa kanya ng Diyos. Tingnan niyo rito kung ano ang sabi. Ano ang sabi ng mga tao kung sino ako, ang anak ng tao baga? Sabi ng ilan na ikaw ay isang propeta. At sabi ng ilan na ikaw si Elias. At sabi ng ilan, ngunit anong sabi ninyo? Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hindi yun nanggaling sa kanyang mga labi. Sabi niya, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at dugo. Hindi mo natutunan ito sa kung anong panuntunang moralidad ng Biblia o sa isang seminaryo para mag-aral ng teolohiya. Mapalad ka, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at dugo, kundi ipinahayag ito ng aking amang nasa langit. At sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Kung isa kang Kristiyano ngayong umaga, dahil sa pakikianib mo sa iglesia, mapapahamak ka. Kung isa kang Kristiyano, dahil lumipat ka na sa buhay mula sa kamatayan, malaya ka na sa kahatulan. Kay Kristo, nagiging sakdal ka sa tuwina. Wala nang nakikita pang anumang bagay ang Diyos. Sasabihin nyo, bueno, magkakamali pa ba ako? Oo,
ngunit hindi nyo ito sinasadyang gawin. Ngayon, dadako na tayo riyan sa ilang mga minuto na lang, sapagkat siya na sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na matanggap niya ang pagkilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Matatalakay natin yan mamayang gabi, dahil halos magtatanghali na. Magbasa na lamang tayo ng ilan pang mga talata rito para mas lalo pang uminam ang pakiramdam natin sa pagtalakay pa natin ng konti. Sige, bueno, sisimulan natin yan agad-agad ngayong gabi sa ika-4 na talata. Pakinggan nyo ito, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nagawa ng at mangyaring at nakalasap ng kapangyarihan ng mga kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin sila sa pagsisisi. Kita nyo? At dadalhin natin yan sa mga Hebreo 10 at magpapabalik-balik tayo upang ipakita kung ano ito. Mga kaibigan, tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Tayo nga'y wala na tayong may dadahilan pa ngayon. Wala na tayong may dadahilan na kahit anuman. Nagpakita na ang Diyos ng langit sa mahuling araw na ito at ginagawa ang siya ring mga bagay na ginawa niya noon. Noong naparito siya noon, noong naririto siya sa lupa, pinatunayan niya sa pagtalakay natin sa Bibliang ito. At kayo na mga narito sa pag-aaral, alam nyo nga na natalakay na natin lahat, himala sa himala at tanda sa tanda, at kababalaghan sa kababalaghan na ginawa niya sa mga anak sa ilang, ang mga bagay nga ito at mga tandang ginawa niya, ang mga bagay na ginawa niya noong naririto sa lupa bilang nahayag sa laman, at maging ang siya rin mismo mga bagay na nagaganap ngayon, dito mismo sa piling natin. Heto ang salita upang magpatunay rito. Heto ang bagay na makapagsasabi na tama nga ito upang ilagay ito sa tama. Heto ang Espiritu ng Diyos upang gumawa ng siyaring bagay. Kaya naman wala na tayong may dadahilan pa. Manalangin tayo. Makalangit na Ama, yamang nakukubkub kami ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi naming walang liwag ang bawat salita, ang lahat nga ng kamalian, bawat masamang salita, bawat masamang salitang nabigkas, bawat kaisipan at aming takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan namin na pinagmamasdan ng gumawa at sumakdal ng aming pananampalataya, ang Panginoong Yesus Kristo. O purihin ng kanyang walangang kapantay at banal na pangalan. Hayanga't pumarito siya sa lupa upang tubusin ang taong nahulog sa pagkakasala at upang ibalik sila sa pakikisama sa piling ng Panginoong Diyos. At kami nga po'y abot-abot ang pasasalamat sa iyo para rito. At ngayon sa kanyang biyaya, hindi nga kami ang pumili sa kanya, kundi siya ang pumili sa amin. Sinabi niya, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. Kailan? Bago pa man may tatag ang sanlibutan. At mahal na Diyos, kung may ilan pong nakaupo rito ngayong umaga, na marahil ipinagpapaliban yon sa loob ng maraming taon, subalit may isang munting pagkatok sa puso sa tuwina. Marahil sila'y nakianib sa iglesia, iniisip na, siguro naman, magiging ayos na rito. Ama, tunay nga, na ipaliwanag na ito ng mga kasulatan ngayong umaga, na walang makapagtatago sa likod ng isang iglesia at maging matuwid, ni hindi rin uubra ang maging mabait, di nagsisinungaling, di nagnanakaw, ni gumagawa ng anumang masama at magiging matuwid pa rin. May isang katuwiran lamang na nasa amin, na di ganang sa amin, kundi sa kanyang katuwiran. Sinakdal niya ang aming kaligtasan, kung kaya't dahil nasa kanya na kami, hindi na tinitingnan ng Diyos ang aming mga kamalian. Kapag nakagagawa kami ng anumang kamalian, may isang espiritu sa kalooban namin na sumisigaw, O Ama, patawarin mo ako. Kung magkagayoy, hindi na ito tinitingnan ng Diyos, dahil dinala na kami sa pakikisama at biyaya sa piling niya. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon, habang isinasara namin ang gawaing ito, sa pangalan ni Kristo. Amen. Sandali lamang po, nais ko kayong tanungin, hayan nga't kahit anuman ang gawin nyo, mapapahamak pa rin kayo. Pakinggan nyo ito, di pa ganoong katagalan. Marahil ay naikwento ko na ito dati. Ito ang isang munting karanasang nangyari sa akin. Naroon ako noon sa Toledo, Ohio. Naroon ako sa isang revival at nagdaraos ng isang pagtitipon doon. At napakarami ng mga tao. Kabisado nila kung saan naroon yung mga hotel. Kaya sinamahan nila ako roon. Tumuloy ako roon sa isang maliit na motel. Doon kami kumain sa isang munting Dunkard restaurant. Napakainam na lugar nga nun. Yung mga kadalagahang naroon, talagang masasabi mong mga Kristiyano at napakabanal tingnan, marangal at talagang kalugod-lugod. Noong dumating ang linggo, nagutom ako. Nag-ayuno kasi ako ng konti at napagpasihan ko noong tumawid ng kalsada sa kabila para bumili ng makakain. May maliit na eskinita roon sa kanto at naroon ang isang kainan na karaniwan mong makikita rito sa Amerika para sa ganyang mga bagay. May maliit na pwesto, isang kapihan
na bukas magdamag. Noong pumasok ako roon noong linggong yun, mga 2:00 na noon ng hapon, bago ako bumalik para mangaral noong hapon ding yun, labis akong nagulantang na hindi ko alam ang gagawin. Pumasok ako doon, at ang unang-unang bumantad sa akin ay isang dalagitang mga nasa 16, 18 taong gulang. Mahal na mahal pa naman ni tatay, mahal na mahal pa naman ni nanay, na nakatayo roon kasama ang isang binatilyo na nakayakap ang 2 kamay sa balakang nung dalagita. Nakaupo nga roon ang isang grupo ng mga kabataan sa may pahabang mesa. Narinig ko ang kalansin ng isang slot machine. Paglingon ko roon, may isang pulis na nakatayo roon na nakahawak pa ang bisig sa isang babae sa banda rito sa may bewang at naglalaro ng slot machine. Ngayon, alam nyo ngang bawal ang pagsusugal at slot machine sa Ohio. Alam nyo nga yan, mga bokay, at alam nyong ipinagbabawal ng batas yan. Pero heto ang isang alagad ng batas. Naglalaro ng slot machine. At isa sigurong lalaking kaedad ko, may asawa na marahil, may ilang mga anak na, marahil isa na ng lolo, isang pulis na nagpapatrol. Naglalaro roon ng slot machine. Naroon yung kabataan. Anong ginawa roon ng kabataan? Anong ginawa nito? Tumayo ako roon. Walang nakapansin nung pumasok ako. Masyado silang abala. Tapos, lasing pa ang kalahati sa mga naroon. Kaya nagmasid ako. May narinig akong nagsabi, "Bueno, sa palagay mo, masisira ng ulan yung pananim?" At lumingon ako sa dako rito. Heto't nakaupo ang isang babae roon. Matandang ali, halatang 65 anyos na siya. 70, mga ganoon. At ang kaawa-awang ali, hindi ko masisisi kung bakit siya nagpapaganda. Subalit ang itsura nga niya, yung ayos niya sa kanyang sarili, pinina ng asul yung buhok, mga asul-asul talaga, at putol, sobrang ikli, at asul na asul. At talagang napakakapal ng kanyang pagkakamanicure, o kung yun ba ang tawag niyo sa bagay na inilalagay niya sa mukha niya, at ang kapal talaga ng pagkakalagay, at nakasuot pa siya ng napakaiksing shorts. At palibhas ay, ang kaawa-awang matanda ay maraming kulubot sa katawan, yun tuloy yung balat, taba, yung balat niya sa may bias, ay nakalaylay na ng paganoon, at lasing siya. Nakaupo siya roon kasama ang isang matandang lalaki at gayong panahon ng tag-init, nakasuot ng isang pinaglumaang damit panlamig ng sundalo na kulay abo o parang kulay lumot, nakalaylay yung pahaba ng paganoon at nakapaikot ang isang malaking piraso ng tela sa kanyang leeg. Lasing, 2 sila at kasama nila itong hamak na matandang babae. Tumayo ako roon at tumingin-tingin sa paligid. Sabi ko, "Diyos, papaano mo po ito natatagalan? Hayan nga't, papaano mo natitiis tingnan ang isang bagay na gaya niyan? Samantalang ako, na isang makasalanang naligtas sa pamamagitan ng biyaya, ay napapaisip kung papaano mo natitiis. Natitiis tingnan ito. Aba, para bagang pasasambulatin mo yung lugar. Ang aking munting Rebecca o Sarah ba'y hahantong sa ganyang masamang impluensya? Ang 2 ko bang dalagita ay hahantong sa isang palasak, laganap na sanlibutan gaya ng nangyayari na sa kasalukuyan? Kung saan ganyan na ang kinikilos ng mga tao? Diyos, papaano ko matitiis? Anong maaari kong gawin? Hayan nga't, ito'y sa kanyang biyaya. Kung itinalaga sila sa buhay na walang hanggan, lalapit sila. Kung hindi naman, hindi sila talaga lalapit. Hindi ko alam. Nasa Diyos na yon. Gagawin ko lang ang bahagi ko. Naisip ko, papaano mo po ito natatagalan, Diyos? Hayan nga't sa iyong kabanalan, magagawa mong lipulin ang bagay na yan sa ibabaw ng mundo. Sabi ko, hayan ang isang kaawa-awang lolang nakaupo roon. Hayan ang isang dalagita sa banda roon. At heto ang isang babaeng nakatayo rito. Marahil ay 25 taong gulang. At ang pulis na yun, na nakalingkis ang mga bisig sa baywang ng babae, naglalaro ng slot machine. At hayan ang kinahantungan ng batas. Wala nang kapag-apag-asa ang bansang ito. Hayan nga't ang moralidad ng mga ina ay nawala na. Heto at ang moralidad ng matatanda ay wala na. At hayan nga ang isang dalagitang nakaupo sa banda roon. At wala nang talaga. Tingnan nyo ang mga kabinataan, gayong naroon dapat sila sa simbahan o kung saan. Sabi ko, "Oh Diyos, anong pwede kong gawin? Heto nga't narito na ako sa bayang ito, humahagulgol ng buong puso ko, at niwawalang bahala lang nila ito at nilalampas-lampasan na para bang sila'y." Naisip ko, bueno, Diyos, bueno. Pagkatapos nun ay dumating ang isang kaisipan. Kung hindi ko sila tinawag, paano silang lalapit? Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit. May mga mata ka, ngunit hindi ka makakita, mga tenga at hindi ka makarinig. Naisip ko, bueno, kung paririto sa bayan ang Pangulo sa halip na revival, ang lahat ay magsisipunta. Oh, siyempre naman, pangsanlibutan kasi yun. Tapos naisip ko, bueno, Diyos, paano kaya? Bakit hindi mo na lamang po papuntahin, ipaparito, isugo si Jesus at nang matapos na ito? Bakit hindi na lamang
lamang ipadala at nang matapos na ito, at yun na yun. Pagkatapos ay nagsimula akong makakita ng isang bagay na kumikilos sa harapan ko. Para ba itong isang maliit na ipo-ipo na umiikot ng paganito? Patuloy kong pinagmamasdan yun. Nakita ko ang isang mundong umiikot ng umiikot. Pinagmasdan ko ito at bigla na lang sa pwesto noon ay may tumitilamsik. Tumingin ako at may mapulang tumitilamsik, matingkad na pulang dugo na kumikilos paikot sa mundo. Na para bang isang ipo-ipong nagpapaikot-ikot na parang isang kometa. At umiikot-ikot yon ng paganito. At tinignan ko yung ipo-ipo. At sa mismong ibabaw nito, nakita ko si Jesus sa pangitain. Nakatunghay siya. At nakita ko ang sarili kong nakatayo sa ibaba rito sa mundo na ginagawa ang mga bagay na hindi ko dapat ginagawa. At sa tuwing nagkakasala ako, nakaamba ng papatayin ako ng Diyos. Dahil sa araw na kanin mo ito, ang araw na ikay mamamatay. At ang hinihingi ng kabanalan at katarungan ng Diyos, ang kinakailangan ngay mamatay ka. At pagkatapos, tumingin ako roon. Makailang ulit kong kinukuskus ang mga mata ko. Sabi ko, hindi ako tulog. Tiyak akong isa itong pangitain. Natitiyak kong isa itong pangitain. Patuloy ako sa pagmamasid habang nakatayo ako sa likod ng pinto. At nakita kong pumapaytaas ang sarili kong mga kasalanan. At sa tuwing nakaamba ng tumama sa trono ang mga yun, ang kanyang dugo ay nagsisilbing katulad ng isang bumper ng sasakyan. Nasalon nito iyon at nakita ko itong umalog at ang dugo ay umaagos sa kanyang mukha. At nakita kong itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagsabi, Ama, patawarin mo siya. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Nakita ko ang sarili kong may ginagawa na namang di karapat-dapat. Inalog siya nitong muli ng mabunggo. Nung mga sandaling yun, nakaamba ng patayin ako ng Diyos. Ngunit sinasalo ako ng kanyang dugo. Pinipigilan nito ang mga kasalanan ko. Naisip ko, O Diyos, ako ba ang nakagawa ng mga bagay na iyon? Siguradong hindi ako. Ngunit ako pa lang talaga. Pagkatapos ay naglakad ako ng paganito, gaya nung pagpasok ko kanina sa silid na yon. At dumulog ako sa kanya. Nakakita ako ng aklat na nakalapag doon. Nakalagay roon ang pangalan ko. At pati ang ilan pang nakasulat doon sa itim na tinta. Sabi ko, Panginoon, patawad po at nagawa ko ito. Itinulot ba ng mga kasalanan ko mangyari yan sa iyo? Ako ba ang dahilan ng pag-ikot-ikot ng iyong dugo sa palibot ng mundo? Ako po ba ang may gawa nito sa iyo, Panginoon? Patawad po at nagawa ko ito. At iniabot niya ang kanyang kamay. Sabi ko, mapatatawad mo po ba ako? Hindi ko po ito sinasadya. Ako, sa iyong biyaya. Sisikapin kong maging mas mabuting anak kung tutulungan mo lamang ako. Inalayo niya ang kanyang kamay at inilagay sa kanyang tagiliran. Itinaas ang kanyang daliri at isinulat, pinatawad na sa aklat ko. Initsa yon sa kanyang likuran, sa dagat ng pagkalimot. Pinagmasdan ko iyon ng ilang saglit. At sabi niya, ngayon, pinatatawad na kita. Ngunit gusto mong hatulan yung babae, kita nyo? Sabi, napatawad ka na. Ngunit papaano naman siya? Gusto mo siyang sumambulat? Ayaw mo siyang mabuhay? Naisip ko, O Diyos, patawarin mo po ako. Hindi ko sinasadyang maisip ang bagay na iyan. Hindi ko nais gawin yan. Hindi ko nais gawin yan. Napatawad ka na. Maayos na ang kalagayan mo. Pero papaano naman siya? Kailangan niya rin ito. Kailangan niya ito. Bueno, naisip ko, Diyos, papaano ko po malalaman kung sino ang tinawag mo at kung sino ang hindi mo tinawag? Tungkulin ko ang kausapin ng sinuman. Kaya nung naglaho na sa akin yung pangitain, nilapitan ko yung babae, sabi ko, kumusta po kayo, binibini? At wala roon yung dalawang lalaki at nagpunta sa palikuran. At nung sila, nakaupo nga siya roon. Sinok ng sinok, alam niyo na, humahalakak. Nakalapag sa mesa yung bote ng whiskey o serbesa po pala. Nakalapag yung alak doon, kung saan sila nagiinuman. Lumapit ako at sabi ko, kumusta po kayo? At sabi niya, kumusta? At sabi ko, maaari ba akong maupo? Sabi niya, may mga kasama ako. Sabi ko, hindi po ganoon ang ibig ko sabihin, kapatid. Napatingin siya sa akin nung tawagin ko siyang kapatid. Sabi niya, ano ang gusto mo? Sabi ko, maaari po ba akong maupo ng ilang sandali? Sabi niya, sige lang. At naupo ako. Ikinuwento ko sa kanya yung nangyari. Sabi niya, ano ang pangalan mo? At sabi ko, Branham. Sabi niya, ikaw ba yung lalaki dito sa arena? Sabi ko, opo ma'am. Sabi niya, matagal ko nang gustong magpunta riyan. Sabi niya, Ginoong Branham, lumaki ako sa isang pamilyang Kristiyano. Sabi niya, may dalawa akong mga anak na batang babae na mga Kristiyano. Ngunit, mayroong mga bagay-bagay na nangyari at napadpad siya sa maling landas o napunta roon. Sabi ko, pero kapatid, walang anuman yun sa akin. Nakapalibot pa rin sa iyo ang dugo. Ang mundong ito ay nababalutan ng dugo. Kung hindi, papatayin tayo ng Diyos bawat isa. Kanyang kapag naalis ang dugong yun,
asahan mo na ang kahatulan. Ngunit ngayon, kung mamamatay ka na wala ang dugong yun, mapupunta ka sa isang lugar sa kabilang ibayo. Kung magkagayay, wala nang kakatawan pa para sa iyo. Sa mga sandaling ito, kumakatawan pa ang dugo sa lugar mo. Sabi ko, Binibini, hayan nga't nakapalibot pa rin sa iyo ang dugo hanggat may hininga ka sa iyong katawan. Napapalibutan ka ng dugo. Ngunit balang araw, kapag lumisan na riyan ang hininga, lalabas ang kaluluwa at paroron ka sa kabilang ibayo, lampas sa dugong yan. At wala nang anuman doon kundi kahatulan, habang may pagkakataon ka pa para sa kapatawaran. At hinawakan ko siya sa kamay. Umiyak siya, sabi, Ginoong Branham, umiinom ako ng alak. Sabi ko, walang anuman yan. May bagay, may kung anong nagbabala sa akin na lumapit para sabihin sa iyo. Sabi ko, ang Diyos, bago pa man naitatag ang sanlibutan ay tinawag ka na, kapatid, at mali ang ginagawa mo. At pinalalala mo lang ito. Sabi niya, sa palagay mo ba'y tatanggapin pa niya ako? Sabi ko, walang pasubali. Tatanggapin ka niya. Napaluhod siya sa kanyang tuhod. Lumuhod kami sa mismong sahig doon. At nagdaos doon ng isang makalumang pagtitipon para sa pananalangin. Hinubad ng pulis na naroon ng kanyang sombrero at lumuhod sa isang tuhod. Nagkaroon kami ng pagtitipon para sa pananalangin sa lugar na iyon. Bakit? Ang Diyos ay makapangyarihan. Isang tabi ang mga patay na gawang ito, tayo'y mga magpatuloy sa kasakdalan. Lumipat na tayo sa lupaing iyon, kung saan itong mga kaanib ako sa iglesia, kabilang ako sa ganoon. Tapos ng lahat ito, at magpatuloy tayo sa kasakdalan. Kaibigan kong makasalanan, kung wala sa iyo ang dugo ngayon, walang kaligtasan, walang biyaya, ang dugo ni Jesus Kristo ang hahawak sa iyo. Sasabihin mo, bueno, mabuti naman ang kalagayan ko magpasa hanggang ngayon. Subalit, isang araw ay paroroon ka kung saan wala nang kakatawan para sa iyo sa panahong iyon. Manalangin na tayo ngayon habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo. Meron kayang isa rito ngayon na nagnanais magsabi, Diyos, mahabag ka po sa akin, napagtatanto kong nakagawa ako ng pagkakamali. Marahil ay umanib ka sa iglesia, ayos lang yun. Ngunit kung hindi mo pa natatanggap ang biyaya ni Kristo, maaari mo bang itaas ang iyong kamay at sabihin, idalangin mo ako, kapatid na Branham. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos, Binibini. Siya nga, huwag. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo, diyan sa bandang likod. Pagpalain ka ng Diyos, at ikaw, sa bandang likod, oo, pagpalain ka ng Diyos. Itaas mo ang iyong kamay. Ganyan nga, itaas mo lamang ang iyong kamay at sabihin, Diyos, mahabag ka po sa akin. Sasabihin mo, kaanib naman ako sa iglesia, kapatid na Branham. Oo, sinisikap kong maging mabuti, ngunit hindi ko alam. Sadyang, para bang ako, tila ba hindi ko kayang gawin yun? O kaawa-awang manlalakbay, aking kaawa-awat nangihinang kaibigan, hindi mo pa talaga nakikita ang pangitain. Sasabihin mo, kapatid na Branham, sumigaw ako, nakapagsalita ako sa iba't ibang wika. Ginawa ko ang lahat ng ito. Maaaring nagawa mo nga, mabuti yan. Wala akong masasabing laban diyan. Ngunit, minamahal kong naliligaw na kaibigan. Yan ngang pagsasalita sa iba't ibang wika, o ang panginginig, o ang pakikipagkamay, o ang mabautismuhan, yan ay mabuti naman. Ngunit, ang makilala siya, ay ang makilala nga siya, ang makilala siya ay buhay. Sasabihin niyo, kabisado ko ang Biblia ng lubos. Bueno, ang makabisado ang Biblia ay hindi buhay. Ang makilala siya, panghalip na panaupo. Ang makilala siya, si Kristo, na makilala mong pinatawad ka na niya. Maaari niyo bang itaas lamang ang inyong mga kamay muli? Meron pa bang iba? Pagpalain ka ng Diyos, Binibini. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos sa bandarito, kapatid na lalaki. Pagpalain ka ng Diyos sa bandarian, kabataang lalaki. Pagpalain ka ng Diyos sa bandarito, kapatid na babae. Pagpalain ka ng Diyos dyan sa bandang likuran. Siya nga, ang makilala siya ay buhay. Kapatid na Branham, alalahanin mo ako. Akin ngayong tinatanggap dito mismo sa aking kinaupuan si Kristo. Sabihin mo, pumasok ka sa puso ko, Panginoong Yesus, at ipagkaloob mo sa akin ang kapayapaang yun, ang kagiliwang yun. Sa pagdalo mo sa simbahan, tutugtog ka ng musika sa abot ng makakaya mo. Magsasasayaw mula rito hanggang diyan. Magtatatakbo sa gitna, uuwi, bagabag at maligalig at nababahala. Hindi yan si Kristo. Magsisimba ka, maupo at makikinig sa kung anong maikling sermon tungkol sa kung papaano pipinturahan yung tulay o kung ano-ano pa na gaya nun. At hindi ang salita ang napakinggan, nagdudulot ang salita ng buhay. Ito ang binhi. Ayaw ba ninyo ng kapayapaan? Nababagabag ba kayo ng kamatayan nyo? Kung atakihin kayo sa puso sa mga sandaling ito, nag-aalala ba kayo rito? O magagalak kayo na sabihin, paroroon na ako sa piling ng Panginoong Yesus sa dulo ng landas na ito. Kilala nyo na ba siya? Kung hindi pa,
itaas lamang niyo ang inyong kamay. Ihiling kami ng panalangin para sa inyo. Oo, kapatid, ikaw rin. Sige, mula sa puso niyo ngayon. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for who? Para kanino? Because I promise I'll believe. Oh Lamb of God, I come tenderly, mercifully. Lumapit lamang kayo mismo sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Walk right to Him by faith. Manampalataya kayong nakatayo siya riyan mismo sa inyong tabi. Siya nga, Ding not to rid my soul of how much ng now? ilan ngayon, Of one temper, malice, init ng ulo, masamang hangad, to Him whose blood can cleanse each spot. sa pananampalataya ay tatawid ako sa umagang ito. By faith I'll Ihimlay walk to the ko ang cross aking mga this morning, pasanin. lay my burden Lalapit down. ako. Pagpalain ka ng Diyos diyan sa likod, mabuti yan. Huwag kayong maging mapagwalang bahala ngayon. Nang may kasiglahan, nang may kagiliwan, lumapit kayo mismo roon sa krus. Don't be Sa lumang indifferent. tipan, nagdadala sila ng tupa. Sweetly walk right up to Alam nilang nagkasala the sila. Old Testament. Alam nga nila sa pamamagitan ng They mga know they've utos. sinned. They know it by Alam niyong command. nangarin ito ngayon. You know it now because Dahil God nangusap spoke ang in your Diyos sa inyong puso. They took Tiningnan the nila ang mga commandment, "Thou shalt utos. not commit adultery. Huwag kang Thou shalt mangangalunya. not, Huwag kang gagawa ng ganito at ganoon. At kumuha sila ng isang tupa at pumaroon at ipinatong ang kanilang mga kamay sa tupa. Ginilitan iyon ng saserdote. Nagsisisi pa ang munting hayop at umaagos ang dugo at umiiyak at nag-aagaw buhay. Ang kanyang mga kamay nga ay nababalutan na ng dugo. Namatay ang tupa kapalit niya. Subalit sa kanyang paglabas, taglay pa rin niya ang dating pagnanasang gawin itong muli. Ngunit sa dakong ito, lumalapit tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil sa biyaya, tinawag tayo ng Diyos. Ipinapatong natin ang ating mga kamay sa ulo ng kordero ng Diyos. Naririnig natin ang umiimbay na martilyo. Naririnig natin ang tinig na iyon. Nauuhaw ako, painumin ninyo ako. Ama, huwag mong ipataw ang kasalanang ito sa kanila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kita nyo? Sa pamamagitan ng pananampalataya, ay damang-dama natin ang kanyang kamatayan doon sa siyang pumalit sa atin. Sa kaibuturan ng ating puso ay dumating ang isang malalim panatag na kapayapaan nung sabihin ng isang tinig, napatawad ka na ngayon, pumayo ka at huwag nang magkasala pa. Hayan nga't sa pamamagitan nga ng biyaya, hayan tayo. Sa ating paglabas ay wala na ang dating pagnanasa, kundi may isang pagnanais na hindi na magkasala pa o gumawa ng anumang kamalian. Ang kapayapaan na di masayod ng pag-iisip ay pumasok na sa ating puso. Tanggapin nawa ninyo ito ngayon habang nananalangin tayo, ang bawat isa ng sama-sama. Makalangit na Ama, dumudulog sila sa pamamagitan ng pananampalataya dahil sa biyaya. May mga 100 kamay ang nagsitaas. Ito ang mga bunga ng mensahe. Dumudulog sila sa iyo. Nananampalataya sila. Naniniwala ako sa kanila. Siya nga po, Panginoon. Naniniwala akong tunay ngang nangusap sa kanila ang Espiritu Santo at sa pamamagitan ng pananampalataya ay umaakyat na sila ngayon mismo sa hagdanan ni Jacob, doon mismo sa paanan ng krus, kung saan inilalapag nila ang lahat nilang pagkakasala at nagsasabi, Panginoon, napakabigat na nito para sa akin. Sadyang hindi ko na kaya pang pasanin ito. At maaari mo po bang alisin ang pasan kong kasalanan at alisin ang pagnanasa sa aking puso na gawin ang ganyang mga bagay at itulot sa akin sa pamamagitan ng pananampalataya sa araw na ito, natanggapin ka bilang sarili kong tagapagligtas. At magmula ngayon, susunod na ako sa iyo, bawat milyang tatahakin hanggang sa dulo ng paglalakbay. Nasisilayan ko na kung ano ang ibig sabihin ng mangagpatuloy sa kasakdalan na hindi ang pagdalo sa simbahan at ang mga kinasasaligan ng patay na mga gawang tulad ng mga bautismo at iba pa. Ngunit nais ko ngang magpatuloy hanggang sa mawala na ako
at si Kristo na ang makapananahan sa akin. Oh, Jesus, ipagkaloob mo ito sa bawat nagsisising kaluluwa ngayong umaga. Makatanggap nawa ang bawat isang nagtaas ng kanilang mga kamay ng buhay na walang hanggan, sapagkat ipinangako mo ito. Nagpahayag sila sa madla ng kanilang pagtanggap, itinataas nila ang mga kamay nila. Sinuway nila ang lahat ng mga batas ng hatak ng mundo. Ipinadama nila sa siyensya ng mga hiya sa kanilang mga sarili. Pagkat sinasabi ng siyensya, kinakailangang nakalaylay pababa ang mga braso ninyo. Mapatutunayan yan ng mga pinag-aaralan nila sa siyensya na dapat nga itong nananatiling hinahatak ng lupa dahil hinahatak itong pababa ng hatak ng mundo. Subalit may isang espiritong nasa kanila na nakapagpasya na at binali nila ang mga batas ng hatak ng mundo at nagsipagtaas ng kanilang mga kamay. Saksi ka rito, Panginoon. Inilagay mo ang kanilang pangalan sa aklat. Pinatawad na. Ang lumang aklat ay bumalik na sa dagat ng pagkalimot ngayon. Hindi na aalalahanin pa. Itulot nawang lumakad na sila ngayon na mga mapagmahal, kalugod-lugod na mga Kristiyano na naglilingkod sa iyo. At marahil, sa maraming hindi nakapagtaas ng kanilang kamay, ikaloob mo rin naman ito sa kanila. Itulot nawang lumakad ang mga banal ng mas malapit pa ng konti, Panginoon, sapagkat kami mas malapit na ng isang araw sa pag-uwi sa tahanan kaysa kahapon. Sumaamin ka, Panginoon, sapagkat hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristo at para sa kanyang ikalulwalhati. Amen.